Mainit ang liwanag ng mga chandelier sa ballroom. Bawat sulok ng silid ay puno ng mamahaling dekorasyon, gaya ng mga puting bulaklak na nakalagay sa kristal na florera. Mga lamesang may gintong tela at mga bisitang bihis na bihis sa kanilang mga bestidang mamahalin at Amerikana. Sa kabilang dulo ng silid, tahimik na nakaupo si Maharlika. Nakasuot lamang siya ng simpleng blouse at mahabang palda. Malayo sa kislap ng mga damit ng mga ginang sa paligid. Nakatuon ang kanyang pansin sa bata. Maingat na sinusubuan si Elian habang binubulungan nito ng malalambing na salita. Buka anak, sige, konti na lang. O ayan, good boy. Maya-maya lumapit ang isang matandang ginang sa grupo rin ni Henry. Mapapansing kilalang kilala siya ng lahat. Siya, si Madam Teresa, isang investor sa kumpanya ni Henry. Kasama niya ang dalawa pang babae na halatang matataas ang lipad. Henry, where's your wife? Tanong ni Madam Teresa habang inaayos ang pearl sa kanyang leeg. I was looking forward to meeting her. Napatingin si Henry sa gilid ng silid. Nandoon si Maharlika. Nakangiti habang hinahaplos ang buhok ni Elian. Nginitian niya si Madam Teresa at saglit na nautal. She's not here. She's overseas. On a business matter. Biglang napatingala si Maharlika mula sa kinauupuan. Hawak pa rin ang kutsara at kinuha ng marahan ng tissue para punasan ang labi ng bata. Isang bisita ang napatingin sa kanya. Honestly, sabi ng ginang habang tumatawa, I thought she was your wife. She handles the kids' tantrums so well. Look at that. Sabay turo kay Maharlika. Napatingin muli si Henry at bahagyang natawa na lamang at umiling. Oh no! Ani at tila walang pakialam. She's just a maid. Parang naubos ang lahat ng kulay sa mukha ni Maharlika at nanlamig ang kanyang katawan nang marinig ang itinawag sa kanya ng sariling asawa. Maagang dumating si Maharlika sa hotel. Ganito siya palagi. Kahit hindi pa sumisikat ang araw ay nandoon na siya sa lobby. Nakaupo sa paborito niyang sulok. Tahimik na humihigop ng kape habang inaayos ang mga booking sa harap ng lumang desktop computer. Hindi ito malaking hotel. Hindi rin ito sikat. Ngunit para kay Maharlika, ito ay tahanan. 5 taon na siyang receptionist dito. At kahit maliit lang ang sahod, kontento na siya. Wala siyang luho, ang gusto lamang niya ay ang simpleng buhay, tahimik na gabi, at isang matinong trabaho. Mabait siya sa lahat ng guests, laging may ngiti, laging magalang, at palaging handang tumulong. Sanay siya sa mga reklamo, sa mga tanong, at sa mga abalang dulot ng bisitang pagod o mainit ang ulo. Pero kahit kailan, hindi siya nawala ng pasensya. Iyon na marahil ang dahilan kung bakit paborito siya ng manager nila. Maraming salamat po, balik po kayo ha? Sabi niya sa isang matandang lalaki habang iniaabot ang keycard. Mabilis ang kilos ni Maharlika, ngunit hindi siya pabaya. Bawat hakbang niya sa reception desk ay may disiplina at sigla. Isang araw, isang itim na sasakyan na huminto sa harap ng hotel. Hindi ito pangkaraniwang sasakyan. Makintab, tahimik, at halatang mamahalin. Bumaba ang isang lalaki na kasuot ng puting linen shirt at itim na pantalon. May suot siyang dark sunglasses kahit makulimlim ang langit. Agad na napalingon si Maharlika. Napansin niyang tindig ng lalaki. Matangkad, maputi, at halatang may lahing banyaga. Ang buhok ay ayos na ayos, parang bagong gupit. Ang kilos ay may kumpiyansa na parang alam niyang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Huwag kang titingin ng ganyan. Bulong ng kasamang staff ni Maharlika. Baka customer yan. Mukhang mayaman. Nakangiting lumapit si Maharlika sa reception. Good morning, sir. Welcome to Sapphire Garden Hotel. How may I assist you today? Saglit na tiningnan ng lalaki ang paligid. Tapos ay inalis ang sunglasses at isinapit ito sa kwelyo ng kaniyang shirt. Kitang-kita ngayon ang kanyang matalim na mata. Mapusyaw ang kulay nito at tila sinusuri ang bawat sulok ng lugar.
Reservation under Henry Arguelles? Maikling sabi ng lalaki. Bahagya namang napatigil si Maharlika sa pagtipa. Arguelles. Sanay siyang mag-handle ng maraming guest. Pero ngayon lang siya kinabahan sa isang pangalan. Ang apelyido ay kilala. Isa sa pinakamalalaking pangalan sa industriya ng real estate sa bansa. May mga resorts, hotels, condominiums, at shopping complex na hawak ng pamilya nito. Napalunok siya ng marahan. Yes sir. One deluxe suite for 5 nights. May I please see your ID for verification? Tahimik lang si Henry habang inaabot ang ID. Hindi siya palangiti. At halatang hindi sanay makipag-small talk. May malamig na aura sa kanya pero hindi ito bastos. Sa totoo lang, may aura siyang nakaka-intimidate. Habang inaayos ni Maharlika ang keycard at nilalagyan ng pangalan ng guest slip, nahulog mula sa ballpen ng takip nito. Agad siyang yumuko upang damputin iyon. Ngunit nakayuko na rin si Henry at sabay nilang kinuha ang takip. Nagtama ang mga mata nila. Bigla siyang kinabahan. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. May kakaibang init sa likod ng kanyang batok. Ngumiti siya. Kahit hindi naman siya pinapangiti ni Henry. Sorry po, clumsy ko po talaga minsan. Sabi ni Maharlika habang iniaabot ang keycard. Tinitigan siya ni Henry ng ilang segundo. Iningingiti. Pero halatang hindi rin siya inis. Sa halip, bahagya siyang tumango at naglakad na papunta sa elevator. Simula noon, nagbago na ang daloy ng bawat araw ni Maharlika. Madalas bumaba si Henry sa lobby. Minsan para bumili ng kape sa maliit na cafe. Minsan para tumanggap ng delivery. At sa tuwing naroon siya, palaging si Maharlika ang kinakausap niya. Wala naman itong hinihinging espesyal, pero laging nakatingin sa kanya kapag nagtanong. May respeto, may pakialam, at paminsan-minsan tila may pagngiti na sa kanyang mata. Ano pong gusto niyo, sir? Tanong ni Maharlika minsan nang dumaan ito habang umuulan. Can you recommend a place to eat around here? Tanong ni Henry. Something simple. Yung hindi touristy. Ngumiti si Maharlika. Meron pong maliit na karinderya sa kanto. Masarap po yung tinolang manok nila. Suki po kami ng staff. Hindi inaasahan ni Maharlika ang sumunod na tanong. Gusto mo bang sumama? Tanong ni Henry. Napatitig siya sa lalaki. Mabilis ang tibok ng puso niya. Akala niya ay joke, pero seryoso ang tingin nito. Sige po, pero bawal po talaga akong lumabas during my shift eh. May 15 minutes break lang po ako. Kung okay lang po kahit bitin, sapat na yon. At ng gabing yon, sa ilalim ng ulan, sabay silang kumain ng tinola sa isang sulok ng karinderya. Si Henry na mayamang tagapagmana at si Maharlika na receptionist lamang. Walang formalidad, walang status. Dalawang tao nagkukwentuhan habang nagbabahagi ng ulam at kanin. Simula noon, araw-araw na silang nagkikita. Ang 5 araw na pananatili ni Henry ay na-extend ng na-extend. Naging bukas din si Henry kay Maharlika. Unti-unti niyang nakilala ang lalaking akala niya ay masungit. May mabigat lang palang pinapasan. Pagod sa corporate life, hapo sa mga political na galawan sa kumpanya, hinahanap ang katahimikan sa gitna ng ingay ng mundo. Ang ganda ng pangalan mo, no? Sabi ni Henry na minsang magkasama silang nagkakape sa rooftop. Si nanay ko po yan. Mahilig po kasi siyang magbasa tsaka makinig sa musika. Maharlika rin daw kasi ako pinanganak sa tabi ng bundok. Sabi niya gusto raw niya akong maging matatag at payapa. Tumatangong tumugo naman si Henry. Parang ikaw nga. Napangiti naman si Maharlika. Simple lang ang mga sandali nila pero punong-puno ng kahulugan. Sa bawat oras na kasama niya si Henry, lalo siyang humahanga. Hindi lang dahil gwapo ito o mayaman, kundi dahil sa mga pagkakataong nagpapakita ito ng malasakit. Tuwing may nagagalit na guest, tahimik lamang si Henry, pero ipinagtatanggol siya. Tuwing pagod siya, bigla na lang siyang may libreng snack o inumin. Tuwing nalulungkot siya, sapat na ang presensya ng lalaki
upang gumaan ang kanyang araw. Hindi niya namalayan, nahuhulog na pala ang loob niya sa binata. Isang gabi habang nakaupo siya sa lobby matapos ang shift, dumating ang tawag. Si Henry nakakunot ang noo, hawak ang cellphone habang palakad-lakad sa labas ng hotel. Tahimik siya sa una, pero unti-unti ay lumakas ang boses niya. I told you I'm not interested in that merger, Mom. Bahagyang napatigil si Maharlika sa ginagawa. Narinig niya ang pangalan ng ina. You think I'm wasting my time here? I'm not. Maybe for once I'm doing something that actually matters. May katahimikan. Tapos biglang mas malakas. Why does it even matter to you if I'm seeing a receptionist? Biglang natigilan si Maharlika. Hindi niya sinasadya. Pero parang may humigop ng hangin mula sa kanyang dibdib. Receptionist? Alam niyang hindi magugustuhan ng mga mayayaman ng katulad niya. Pero ibang sakit kapag narinig niya ito ng diretsyo. I do not care about the family's image, sabi pa ni Henry. I care about her. Mahaba pa ang naging usapan at tahimik na lamang si Henry. Hindi na nakapagsalita. Pagkababa ng telepono, dumiretso si Henry sa kanya. Nakatingin ito ng diretsyo. Narinig mo? Tumango si Maharlika. Bagamat nag-iwas ang tingin. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Sinadya ko, tugon naman ni Henry. Ayoko maglihim sa'yo. Tahimik ang lobby. Tila pati ang orasan sa dingding ay ayaw tumunog. Ayokong ihiwalay ka sa mundong ginagalawan ko, sabi pa niya. Pero kung pipilitin mo akong mamili, palagi kitang pipiliin. Naluha naman si Maharlika. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yun. Sa loob lamang ng ilang araw natutunan niyang umasa. Ngayon, tila may apoy na muling sumindi sa puso niya. At sa mga araw na sumunod, mas lalong naging malapit ang dalawa. Hindi niya naalantana ang mga tingin ng ibang staff. Hindi na siya nag-aalala kung hanggang kailan mananatili si Henry sa hotel. Sa bawat pagkakataong magkasama sila, sapat na yon upang magbigay liwanag sa kanyang mundong dati ay tahimik at walang kulay. Ang isang simpleng receptionist at isang lalaking akala niya ay imposible. Ngunit sa mundong puno ng hadlang, sapat nga kaya ang kabutihang puso para tumagal ang pag-ibig? Ang araw ay tila mas maliwanag para kay Maharlika sa mga sumunod na linggo. Ang mga pagod na gabi sa hotel ay napalitan ng mga masasayang sandali kasama si Henry. Kahit isang receptionist lang siya at siya naman ay anak ng isa sa pinakamalalaking pamilya sa bansa, hindi iyon naging hadlang para mamuhay sila sa isang mundong sila lamang ang laman. Nagkakape sila tuwing hapon sa isang maliit na cafe sa likod ng hotel. Doon nila nilalampasan ang bawat araw na may tawa, may kwentuhan, may pagmamasid sa ulan na bumabagsak sa bubungan ng lumang eskinita. Walang mamahaling alahas, walang sosyal na parties, pero sapat na iyon para kay Maharlika. Hanggang isang araw, sinadya ni Henry na dalhin si Maharlika sa Tagaytay. Doon sa harap ng tanawin ng Taal. Habang hinihipan ng hangin ng buhok niya, niyakap siya ni Henry mula sa likod. Mahal kita, bulong nito. Napasinghap naman si Maharlika. Hindi niya alam kung panaginip pa ang lahat. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwalang minahal siya ng isang katulad ni Henry. Gusto kong makasama ka habang buhay. Dagdag ng binata. Kahit ano pang sabihin nila. Sa pagkakataong yon, buong puso siyang sumagot. Mahal din kita. At handa kong ipaglaban ka. Ngunit sa pagbalik nila sa Maynila, isang mabigat na balita ang sumalubong sa kanila. Pinatawag si Henry sa ancestral home ng kanilang pamilya sa Forbes Park. Doon sa loob ng isang silid na punong-puno ng painting, antigong muebles at malamig na katahimikan, nakaupo ang mga magulang niya. Si Don Alfredo Arguelles, dating presidente ng kumpanya, at si Doña Leticia, ang matapang at mataas tumingin na ginang ng tahanan. Hindi na nagsayang ng oras si Doña Leticia. Henry anak, narinig ko na.
Ang balita, kumakalat na. You are officially in a relationship with a receptionist from a second-rate hotel? Diretsong tumayo si Henry. Yes, her name is Maharlika. At oo, mahal ko siya. Nagkatinginan na mag-asawang Arguelles. Tila hindi sila makapaniwala. Alam mong hindi ito ang pangarap namin para sa'yo. Saad ni Don Alfredo habang tinatapik ang tungkod niya. Nandyan si Angela Lorenzo, anak ng business partner natin. Maganda, edukada, mula sa pamilya na kapantay natin. At siya ang nararapat. Hindi ko kailangan ng nararapat. Kailangan ko ng totoo. Si Maharlika ang mahal ko. Matatag na sagot ni Henry. Napabuntong hininga si Doña Leticia. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Kung ganyan ang desisyon mo, hindi ka namin pipilitin. Pero tandaan mo ito, Henry. Hindi mo matatanggap ang mana mo hanggat hindi ka pa nakakapagbigay ng tagapagmana. Anak, apo, bago mo makuha ang hawak naming trust fund. Napanganga si Henry. You are seriously using that to manipulate me? Hindi. Kami ang may gawa ng buhay mo, Henry. Malamig na tugon ng ina. Kung pipiliin mong isugal ang lahat para sa babaeng mong yon, bahala ka. Pero kung ganon, paghandaan mo na ang hirap na darating. At bago pa siya tuluyang makalabas ng silid, may pahabol pa ang kanyang ina. You have to hide her from the rest of the world. Ayusin niyo muna ang sarili niya. Nakakahiya. Nakakahiya sa mga board members, sa press, sa lahat ng pinaghirapan ng pamilya natin. Sa koridor, nakatayo si Maharlika. Tahimik, hawak ang kanyang bag at susi ng sasakyan na hiniram ni Henry sa kumpanya. Narinig niya ang lahat. Sa unang pagkakataon, parang may bumara sa lalamunan niya. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o lalayo. Pero sa kabila ng kirot sa dibdib, pinili niyang manatili. Lumapit si Henry sa kanya, halatang galit at nasasaktan. Narinig mo? Tumango si Maharlika, pinilit ang isang mahinang ngiti. Hindi ako magpapadala sa kanila. Hindi kita itatago. At hindi kita ikakahiya. Ako ang pipili at hindi sila. Saad ni Henry habang pinisil ang kamay niya. Mahirap pa akong mahalin? Tanong ni Maharlika na halos pabulong. Tiningnan siya ni Henry ng buong buo. Ikaw ang pinakamadaling mahalin sa lahat ng nakilala ko. Ikaw ang pinakamatatag, pinakamatino, pinakawagas. At sa mismong araw ring iyon, hindi na sila bumalik sa Maynila. Pumunta sila sa isang maliit na simbahan sa Batangas. Kasama lamang ang kaibigan ni Henry na pare at ilang tauhan ng hotel. Ikinasal sila. Walang ingrandeng kasal. Walang designer na gown. Ang suot ni Maharlika ay simpleng puting bestida mula sa isang lumang butik. Ngunit sa kanyang mga mata, iyon na ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Habang pinapakinggan niya ang sa hirap at ginhawa, sa yaman at kahirapan, tila ba napuno ang puso niya ng pag-asa. Pag-asa na balang araw, tatanggapin din siya ng mundo ng kanyang asawa. Pag-asa na balang araw, magiging isa siyang tunay na Arguelles. Sa unang mga buwan ng kanilang pagsasama, punong-puno ng ligaya ang kanilang buhay. Tumira sila sa isang kondo na pag-aari ni Henry sa Quezon City. Tahimik, malayo sa mata ng publiko, malayo sa press. Doon araw-araw silang nagsisimula ng umaga na magkasama. Si Henry ang gumising sa kanya ng may halik sa noo. Si Maharlika naman ang nagluluto ng paborito nitong almusal. Kahit wala silang yaya, wala silang katulong, hindi naging mabigat ang mga gawain. Masaya silang dalawa, basta magkasama. At kahit hindi inaasahan, agad rin siyang nabuntis. Isang umaga habang nakaupo sa banyo, tinignan niya ang 2 guhit sa pregnancy test. Napaupo siya sa sahig, humawak sa kanyang tiyan, at sabay lumuha ng may ngiti. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tuwa.
Nang malaman ito ni Henry, napaluhod ito sa harap niya at hinagka ng kanyang tiyan. "Ayan ang ticket natin," sabi nito. "Ayan ang rason para walang makapigil sa atin." Ngunit sa tuwing dumarating si Doña Leticia, hindi pa rin ito binabanggit ang pangalan niya. Hindi siya inaakyat sa unit nila. Hindi siya tinatanong kung kamusta na siya. Tanging kay Henry lamang ito tumatawag. At kahit pa ito ay ina ng kanyang asawa, hindi niya kailanman naramdaman na ito ay ang kanyang ina rin. Pag nanganak ka, saka lang namin pag-uusapan ng mana. Yan ang tanging mensahe mula kay Doña Leticia. At kahit masakit, hindi siya nagreklamo. Tiniis niya ang lahat. Dahil mahal niya si Henry at naniniwala siyang sapat ang pagmamahal nito para buhatin silang dalawa. Ngunit sa likod ng ngiti ni Maharlika, may unti-unting sumisibol na kaba. Kaba kung kailan siya matatanggap. Kaba kung kailan siya magiging sapat. At higit sa lahat, kaba kung kailan siya magigising sa katotohanang hindi niya inaasahan. Sapagkat sa gitna ng kanyang kaligayahan, hindi niya alam, iyon na pala ang simula ng kanyang pinakamasakit na laban. Mainit ang liwanag ng araw nang dumating ang panahon ng paglipat ni Maharlika at Henry sa mansyon ng mga Arguelles. Isa itong lumang bahay na may 3 palapag, pulidong kahoy ang mga hagdan, marmol ang sahig, at mga chandeliers na tila sinlaki ng mesa sa kusina. Ang damuhan sa harap ay laging pinapalandscape tuwing umaga, at ang mga hardinero ay nakauniforme pa habang nag-aayos ng mga rosas. Ang bakod pa lamang ay kasing taas ng pader ng simbahan. Tila ba ipinapaalala sa lahat ng nasa labas na ang buhay sa loob ay para lamang sa mga piling nilalang. Doon inilipat sina Maharlika at Henry matapos makumpirma ang pagbubuntis niya. Ayon kay Don Alfredo, hindi raw nararapat na sa kondo lamang manatili ang mag-ina. Lalo pa tagapagmana ang isisilang. Ngunit alam ni Maharlika sa sarili niyang hindi iyon ang dahilan sa kagustuhang mapabuti siya. Ito ay upang mas madali siyang mabantayan, mapigilan at maisantabi sa sarili nilang paraan. "Dito ka na matutulog, Iha." Malamig na tinig ni Doña Leticia habang pinapakita kay Maharlika ang isang silid sa 2 palapag. Maliit lamang ito kumpara sa ibang kwarto. Wala itong mga bintanang malalaki. At kahit maayos naman ang kama at kurtina, halatang iyon ay para lamang sa isang panauhin at hindi para sa asawa ng anak nila. "Hindi po ako makakatabi kay Henry?" Tanong niya na mahinahon ng tinig. Sumulip lang ang matanda at nginitian siya nang hindi umaabot sa mata. "Mas makakabuti ito habang buntis ka. Kailangan mo ng sapat na pahinga. Henry has a lot of work to do. Hindi mo dapat siya istorbohin." Hindi na lang umimik si Maharlika. Sa bawat araw na lumilipas sa loob ng mansyon, unti-unti niyang nararamdaman ang lamig ng paligid. Ang mga kasambahay ay magagalang naman, ngunit laging nag-aalangan kapag kinakausap siya para may bilin na huwag siyang palapitin. Kapag may handaan o dinner na dinadaluhan ng mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ng pamilya, hindi siya kasali. Nasa kwarto lamang siya. Sinisilip kung kailan siya dadala ng pagkain. Kasabay ng mga pabulong na tinig sa labas ng pinto. "Sabihin mo ayaw niyang bumaba. Nahihiya raw kasi buntis." Tinig iyon ni Doña Leticia. Pabulong ngunit rinig na rinig ni Maharlika sa likod ng pintuan. Sa sala nadidinig niya ang masiglang tawanan ng mga bisita. Isang babae ang nagsalita. Malakas ang tinig at may halakhak sa dulo ng bawat salita. "I heard she was a former hotel receptionist." Grabe, amiga, good for you. Hindi ka tumitingin sa social status kasi ako, if my inigo marries a woman who did not come from a wealthy background, nako, baka mahimatay ako. Natahimik ang paligid. Sa isang saglit, narinig niyang pagsinghot ng champagne at saka ang pagtirik ng mga mata ni Doña Leticia. "Well, she's very shy. Mahinhin. Mas gusto niyang hindi pinupuna." Sa loob ng silid, tahimik naman na lumuluha si Maharlika.
habang pinagmamasa ng tray ng pagkain sa kanyang harapan. Buntis siya, oo. Ngunit hindi iyon dahilan upang ikulong siya sa isang kwarto na parang selda. Hindi siya hayop na itanago sa dilim upang hindi makita ng mga bisita. Isa siyang tao. Isa siyang ina. Isa siyang asawa. Ngunit higit sa lahat, isa siyang babae na handang magmahal at masaktan. Sa mga buwan ng kanyang pagbubuntis, dumaranas siya ng matinding pagduduwal, pananakit ng katawan at mabilis na pagbabago ng emosyon. Minsan ay umiiyak siya sa madaling araw dahil sa kabiguan. Minsan naman ay natatakot siyang magising at maramdaman ang presensya ng lamig sa paligid. Hinahanap niya ang kanyang ina, si Nanay Celia, ang kaisa-isang tao sa mundo na siguradong tatanggap sa kanya kahit kailan. Gusto niyang umuwi kahit panandalian. Gusto niyang maramdaman ang yakap ng ina. Ngunit sa mansyon, bawal ang hindi kilala. Bawal ang walang pangalan. Bawal ang walang yaman. At si Nanay Celia, isa lamang palengkera na nagtitinda ng prutas sa Rizal. Saka na siya makakabisita, iha. Ani Doña Leticia nang minsan nagpahiwatig si Maharlika ng hiling. Kapag nanganak ka na, ayaw naman naming ma-stress ka. Pero alam ni Maharlika ang totoo. Hindi siyang inaalala ng matanda. Ang iniingatan nito ay ang imahe ng pamilya. Na baka raw masaling kung may dumating na mukhang masa sa loob ng mansyon. At kung hindi naman ay may pagkakataong bumagsak ang emosyon ni Maharlika kapag siya'y umiiyak at naghahanap ng kalinga. Maririnig niya ang mapanuring tinig ng matanda. Drama na naman, nag-iinerte. Hindi naman ganyan nung ako'y buntis. Wika ni Doña Leticia habang pinupunasan ng kanyang mamahaling tea set. Hindi na lang siya sumasagot. Tinitiis na lamang niya ang lahat. Tiniis niya ang pag-iisa, ang pangmamaliit, ang katahimikang bumabalot sa kanyang paligid. Umaasa siyang darating din ang araw na tanggapin siya ng mga Arguelles. Umaasa siyang paglabas ng kanilang anak, babalik ang lahat sa ayos. Babalik ang init sa mga mata ni Henry. Babalik ang lakas ng kanyang loob. Ngunit ang araw ay tila humahaba habang siya'y lumuluha sa gabi. Isang gabi, habang nakahiga siya tinitingnan ng kisame sa kanyang silid, naramdaman niyang may gumapang na init sa kanyang dibdib. Parang may bigat na ayaw umalis. Umupo siya sa kama, humawak sa tiyan, at huminga ng malalim. Tinawagan niya si Henry gamit ang landline. Dumating si Henry matapos ang ilang minuto. Halatang pagod mula sa board meeting, ngunit handang makinig. Henry? Mahina ang tinig ni Maharlika. May itatanong lang sana ako. Umupo si Henry sa gilid ng kama. Ano yon? Ikinakahiya mo ba ako? Tila nabigla naman si Henry. Hindi siya agad sumagot. Tiningnan niya si Maharlika sa mata. Ngunit lumihis rin ang kanyang tingin. Hindi niya sinagot ang tanong. Ang tanging sinabi niya ay, "Everything will be okay." At sa sandaling yon, alam na ni Maharlika ang sagot. Hindi dahil masama si Henry. Hindi dahil hindi siya mahal. Ngunit dahil sa kabila ng pagmamahal nito, wala pa itong lakas. Wala pa itong tinig na sapat para ipaglaban siya sa harap ng mundo. Sa bawat sandaling tahimik lang si Henry, lumalalim ang bangin sa pagitan nila. Sa bawat hindi pagsagot, lumalakas ang boses ni Doña Leticia sa kanyang isipan. Pero kahit pag ganito ang sitwasyon, pinilit pa rin niyang kumapit. Dahil may isang buhay sa kanyang sinapupunan, isang inosente, isang biyaya. At sa kanyang puso, naniniwala pa rin siya. Kapag nanganak siya, magbabago ang lahat. Kapag naramdaman ng pamilyang presensya ng kadugo nila sa kanyang sinapupunan, baka saka pa lamang nila siya tanggapin. Kapag may apo na, baka makita rin nila kung paanong magmahal ang isang katulad niya. Ngunit ang hindi niya alam, ang iniisip niyang kalayaan ay simula pala ng mas malupit na pagkakakulong. Ang inaakalang ilaw sa dulo ng dilim ay isa palang apoy na handang lumamon sa kanya. Isang madaling araw ng Disyembre, habang ang buong mansyon ay nakabalot pa sa katahimikan, unti-unting sumigaw ang mga alon ng sakit sa katawan ni Maharlika.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tiyan na tila'y pinupunit mula sa loob. Tumawag agad siya ng kasambahay at sa loob lamang ng ilang minuto nagkagulo na ang buong bahay. Hawak ang kamay ni Henry habang dinadala siya sa delivery room. Ramdam ni Maharlika ang matinding kirot. Hindi lamang sa kanyang katawan, kundi sa kanyang kaluluwa. Iba ang takot na gumapang sa kanya. Takot na baka hindi siya kayanin. Takot na baka hindi niya makita ang anak. Ngunit sa kabila ng lahat, sa kanyang puso, isang bagay lang ang malinaw. Mahal niya ang batang nasa sinapupunan niya. Ilang oras ang lumipas at sa wakas, isang malakas na iyak ng sanggol ang sumalubong sa buong silid. Isinilang si Elian, ang kanilang anak. Maliit ang katawan, maputi ang balat, at may mata na tila sumasalamin sa parehong kalmadong langit at mapandikhang bagyo. Napahagulhol si Maharlika habang inaaabot sa kanyang sanggol. Ang unang halik niya sa noo nito, ang unang yakap, at ang unang luhang tumulo sa pisngi ni Elian ay tanda ng isang ina na handang ipaglaban ang lahat. Noong araw ring iyon nagbagong ihip ng hangin sa mansyon. Biglang naging mainit ang trato ng mga tao. Lahat ay abala sa pagbate, sa pagbili ng regalo, sa pag-aayos ng nursery. Si Doña Leticia ay palaging naroon sa paligid. May kasamang doktor o nurse. Si Don Alfredo naman ay tila ba laging nakangiti habang pinagmamasdan ang kanyang apo. Ang dating katahimikan ng mansyon ay napalitan ng tawanan, ng pagdiriwang, ng mga bisitang bigla na lang dumadating upang batiin ang bagong magulang. Lalo na si Henry na hindi lang ipinagmamalaki ang anak, kundi tila binigyan pa ng bagong pagkatao sa paningin ng kanyang pamilya. At dumating na nga ang araw ng binyag ni Elian, isang ingranding seremonyang ginanap sa isang simbahan sa San Antonio. Halos lahat ng kilalang personalidad sa negosyo at politika ay dumalo. Punong-puno ang simbahan ng mga bulaklak, photographers at mga mamahaling sasakyan. Matapos ang seremonya, isang maliit na pagtitipon ang ginanap sa mansyon. Doon sa mismong araw na iyon, sa gitna ng mga ngiti at pagbate, formal na ipinasa kay Henry ang pamumuno sa kumpanya ng kanilang pamilya. Siya na ang CEO ng Arguelles Group of Companies. Para kay Maharlika, akala niya iyon ang simula ng kanilang tunay na buhay. Iniisip niya, ngayong may kapangyarihan na si Henry, wala nang makakapigil sa kanila. Magiging magaan na ang lahat. Unti-unti na siyang tatanggapin. Magiging patas na rin ang trato sa kanya. Ngunit ang katotohanan ay unti-unti nang sumisilip sa anino. Paglipas ng ilang linggo, tila ba may nagbago kay Henry. Hindi na ito madalas makipag-usap. Madalas ay late na umuwi at diretso na itong humihiga o dumediretso sa study room. Isang gabi na amoy ni Maharlika ang alak sa hininga ni Henry. "Uminom ka?" tanong niya habang kinakalong si Elian. "Kasama ko ang board business meeting. Wala namang masama roon, diba?" Malamig na tugon ni Henry. "Hindi ko naman sinabing masama. Nagulat lang ako. Hindi ka naman mahilig sa alak dati." Napabuntong hininga lang si Henry. "Dami mong tanong." Tahimik na lang si Maharlika. Hindi siya sanay sa ganitong pakikitungo ng asawa. Kaya't inintindi na lang niya. Inisip niya, baka pagod lang. Baka overwhelmed sa bagong posisyon. Baka masyado lang siyang sensitibo. Ngunit hindi lang si Henry ang nagbago. Maging si Doña Leticia ay mas naging mapuna. Kapag hindi agad napapatahan ni Maharlika si Elian sa pag-iyak, sisigawan siya ng matanda. "Hindi ka pa marunong mag-alaga? Gising ang bata sa 10 oras ng gabi." At kapag napagod siya at hindi agad nakakapag-ayos ng sarili, may panibagong puna. "Tingnan mong itsura mo. Magmumukha kang yaya ninyong dalawa. Anong sasabihin ng mga bisita?" Masakit pero tiniis niya. Dahil mahal niya si Henry, dahil anak niya si Elian. Dahil pinili niya ang buhay na ito. Kaya bawat luha, nilulunok niya. Bawat hapde, tinatakpan ng ngiti. Isang gabi habang pinapatulog niya si Elian, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba.
May mga tinig na pabulong. Ngunit hindi siya sigurado kung sinasadya ba na marinig niya o hindi. Angela is back in town. You know what? It's never too late. Nanganak naman na si Maharlika. Lumalaki na si baby Elian. And I'm sure you will be getting full custody of your son because Maharlika has no assets. Pwedeng-pwede na kayo mag-file for annulment. We can expedite the process. I know some people, after masettle ang lahat, everything will go back to normal. Parang nanlambot ang tuhod ni Maharlika. Nahulog ang hawak niyang feeding bottle. Ang dibdib niya ay tila binagsakan ng batong hindi mabuhat. Ang ibig pang sabihin ng kanyang biyanan ay tinatanggalan siya ng karapatan bilang ina. Isang kasal na inialay niya ang buong pagkatao ay baliwalain na lamang. Ang tahanang pinangarap niya ay isang eksena lang pala sa isang masalimuot na palabas. Dahan-dahan siyang yumakap kay Elian. Hinalikan ng noon ng anak. Hinagka ng maliit na palad. At sa katahimikan ng gabi, nangako siya sa sarili. Hindi siya papayag. Hinding-hindi. Nang umakyat si Henry kinagabihan, sinalubong siya ni Maharlika sa pinto. Kailangan nating mag-usap, ani Maharlika. Narinig ko ang usapan sa baba. Tumingin si Henry sa kanya, halatang pagod at bahagyang nakainom. Anong usapan? Tungkol kay Angela. Tungkol sa annulment. Sa custody. Sa plano na lang, alisin ako sa buhay mo. Nanahimik si Henry. Ilang segundong lumipas bago ito nagsalita. You're overacting. Natahimik si Maharlika. Hindi siya makapaniwala. Iyon lang ba masasabi nito? Iyon lang ba ang kaya niyang ipaliwanag? Henry, mariing sambit niya. Ako ang asawa mo. Ina ako ng anak mo. Hindi ba't dapat ako ang unang pinoprotektahan mo? Napailing si Henry. Tila hindi gusto ang tono ng boses niya. You know what? I can't deal with this right now. Just take care of the baby, will you? At iniwan siya roon. Bit-bit ang tanong na wala namang sagot. Hindi napigilang mapaiyak ni Maharlika. Napaupo siya sa gilid ng kama habang si Elian ay mahimbing nang natutulog. Hinaplos niya ang buhok ng anak at tahimik na humingi ng tawad. Ang lalaking una niyang minahal, ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay ay tila hindi na siya kilala. Iba na ang mga tingin, iba na ang tinig. Hindi na ito ang Henry na simpleng nag-check-in sa hotel na may dala lamang na pangalan at lamig sa mata. Hindi na ito ang Henry na kumakain ng tinolang manok sa karinderya habang nakangiting pinagmamasdan siya. Hindi alam ni Maharlika, unti-unti na pala siyang binubura sa mundo ni Henry. At ang pag-ibig na dati, liwanag ng kanyang buhay, ay unti-unting nagiging dilim na hindi niya alam kung makakawala pa siya. Lumipas ang mga buwan na tila walang saysayang oras para kay Maharlika. Isang araw ay parang isang linggo. Ang isang linggo ay parang isang taon. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalayo sa kanya si Henry. Mas lalong tumitigas ang puso ng mga Arguelles sa kanya. Ang dating pag-asa na maayos ang lahat, matapos niyang isilang si Elian ay unti-unting lumalabo, gaya ng sinag ng araw sa maulang hapon. Pero ngayong araw, isang bihirang pagkakataon ang dumating. Niyaya si Henry na dumalo sa isang charity gala, isang annual event na nilalahukan ng mga business elite at prominenteng pangalan sa bansa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isinama niya si Henry sa okasyon. Pagpasok nila sa venue, agad siyang binalot ng malamig na damdamin. Sa isang malawak na ballroom na may mga kristal na chandelier at classical string quartet sa sulok, punong-puno ng taong elegante at makapangyarihan. Lahat ng mata ay nakatingin kay Henry at kay baby Elian. Ang ama, sa suot nitong itim na tuxedo, ay parang modelo ng isang perpektong ama sa mata ng publiko. Hawak-hawak si Elian, nakangiti sa camera. Tuwang-tuwang nakikipag-usap sa mga negosyante at politiko.
Si Maharlika naman ay tahimik lamang sa likod. Suot niya ang isang simpleng light blue na bestida na ipinasuot sa kanya ng sekretarya ni Henry. Hindi ito kasing ganda ng mga gown ng mga ginang sa paligid. Wala siyang makeup artist, wala siyang stylist. Basta ipinwesto lang siya sa isang sulok. At kung kinakailangan lamang siyang tawagin, ay saka siya ilalapit. Sa bawat sabay-sabay na tawanan ng mga nasa paligid, nararamdaman niya ang pagkakahiwalay niya sa kanila. Para siyang multong naroon pero hindi nakikita. Parang isang bahagi ng background na hindi kailangang pansinin. Hanggang sa may lumapit sa kanya. Isang lalaking matangkad, maamaw mukha at may matalim ngunit magaan na tingin. Naka-navy blue suit ito at halatang may sariling karisma na hindi kailangang ipagsigawan. Malinis ang gupit at sa kilos pa lang ay halatang sanay sa atensyon. "Excuse me," ani nito. "Ikaw bang ina ng batang kasama ni Henry?" Napalingon si Maharlika. Hindi agad siya nakasagot. Ngunit sa titig ng lalaki, tila may nakita itong hindi kailangan ng kumpirmasyon. "You are. I can tell. He has your eyes." Sabit ng lalaki na may kaunting ngiti sa labi. "I'm David. David Santillan." Napakunot ang noon ni Maharlika. Hindi pamilyar ang pangalan, pero hindi siya agad nakasagot. Nagpatuloy si David sa mababa ang tinig at may halong paggalang. "Alam kong hindi tayo magkakilala, pero matagal na akong aware sa mga kwento tungkol sa'yo. Maliit lang ang mundo ng negosyo. Lahat may naririnig. Kung totoo man o hindi ko alam. Pero isang bagay na malinaw sa akin ngayon, hindi mo kailangang itago ang sarili mo." Napalingon si Maharlika sa direksyon ni Henry na abala pa rin sa pag-entertain. Hindi nito namamalayan ang nangyayari sa kanyang likuran. "Hindi ko alam kung anong kwento ang naririnig mo. Pero okay lang kami." Maingat na sabi ni Maharlika. Ngunit ngumiti lamang si David. "Minsan hindi kailangan ng mahabang oras para malaman mong may kabutihan ng isang tao. And I can tell. You are a good mother." Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero parang gumaan ang dibdib niya sa simpleng kumpirmasyong iyon. Matagal na mula nang may nagsabi sa kanyang isa siyang mabuting ina. Matagal na mula nang may tumingin sa kanya at nakitang higit pa siya sa isang anino sa tabi ng anak niya. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Tinanong siya ni David kung saan siya lumaki, kung anong ginagawa niya bago siya nagpakasal. Ikinwento ni Maharlika ang buhay noon sa Rizal, ang pagtitinda ng ina niya sa palengke, ang pagiging working student niya habang receptionist sa hotel. Natuwa si David. Humanga ito sa pagiging masipag niya. Ngunit ang hindi niya alam, isang pares ng matang matalim ang kanina pa palang nanonood mula sa kabilang dulo ng hall. Si Doña Leticia. Tahimik ito ngunit hawak ang cellphone. Pinapanood kung paanong tumatawa si Maharlika habang kausap si David. Kinagabihan na makauwi sila sa mansyon, tahimik ang biyahe. Hindi umimik si Henry kahit tanungin ni Maharlika kung maayos bang event. Ramdam niya ang tensyon sa balikat ng asawa. Paghinto ng sasakyan sa harap ng bahay, bumaba ito na walang imik. Sumunod si Maharlika. Bitbit ang natutulog na si Elian. Pagkapasok sa loob, agad siyang hinarap ni Henry. Galit ang mata. "Sino yon?" Tanong nito na walang kahit anong pasakali. "Sino?" Tanong ni Maharlika na kunot ang noo. "Yung lalaking kausap mo. Si David. Nakita kayo ni Mom. Gusto mo bang ipahiya ko? Gusto mong gumawa ng iskandalo?" "Henry, hindi ko siya kilala. Lumapit siya sa akin. Mabait lang siya, nagpakilala lang siya. Wala naman akong ginawang masama ah." Paliwanag pa ni Maharlika habang hawak pa rin si Elian. Ngunit tila hindi iyon sapat. Wala kang karapatang makipag-usap sa kung sino-sino sa mga event. Alam mong pilit natin binubuo ang imahe natin. Tapos ikaw. Hindi na itinuloy ni Henry ang sasabihin. Umiling na lang ito at lumakad palayo. "Henry!" Tawag ni Maharlika. Nanginginig ang tinig. "Bakit ba ganito ka na?
Hindi ka naman ganyan dati ah. Dati ikaw ang unang nagsasabing wala tayong pakialam sa sasabihin ng iba. Wala akong panahon sa drama mo ngayon. Malamig na sagot ni Henry. Alagaan mo na lang ang anak mo. Doon ka magaling, diba? Tuluyan na ngang sumikip ang dibdib ni Maharlika habang paakyat si Henry sa hagdan. Dahan-dahan siyang naupo sa sofa. Hawak pa rin ang anak na himbing sa pagtulog. Hindi niya alam kung saan siya nagkamali. Hindi niya maintindihan kung bakit. Habang mas tumatagal, mas lalong naging estranghero ang lalaking pinakasalan niya. Simula ng gabing yon, nagbago na ang lahat. Bawal na siyang lumabas ng bahay. Kahit grocery ay hindi na siya pinapayagan. Lahat ng kailangan ay pinadaan sa kasambahay o kaya Luming, ang tagapag-alaga ni Elian. Maging ang mga lakad sa ospital ay may kasamang bantay. Ang cellphone niya ay may bagong password na si Henry lang ang may alam. Tuwing kailangan niyang tumawag, kailangan munang magsabi sa sekretarya ng asawa. Hindi siya pwedeng mag-ayos ng walang pahintulot. Hindi siya pwedeng magsuot ng kahit anong damit nang walang aprobadong listahan. At sa kanyang likod, hindi niya alam. May mas masaklapang nagaganap. Sa isang silid ng law office ng abogado ng mga Arguelles, binubuo na ang legal na dokumento para sa paghahain ng annulment. Lahat ay maingat, lahat ay tahimik. May inaayos na paglipat ng custody. May nakaabang na motion para sa psychological incapacity. At dahil walang asset si Maharlika, inaasahan ng mga Arguelles na mabilis ang proseso. Malinis, walang gulo. Hindi nila alam, ang babaeng inaakala nilang mahina ay unti-unti nang nagigising sa katotohanan. Mainit ang liwanag ng mga chandelier sa ballroom. Bawat sulok ng silid ay kumikislap sa kasosyalan. Ang mga bulaklak ay piniling maputi at magagara. Inilagay ang mga kristal na florera na may ginintuang taling laso sa leeg. Ang mga lamesa ay binalutan ng telang tila sutla na may disenyong sinadya upang magmukhang para sa reyna. Ang mga pinggan ay porselana. Ang kubyertos ay pilak. Sa ere ay sumasayaw ang amoy ng mamahaling pabango. Hinaluan ng sinag ng violence na tumutugtog sa isang sulok ng silid. Ito ang klase ng gabi na tila sinadya upang itanghalang kapangyarihan ng iilang may kayang tao. Ito ang gabi na kung saan kailangang magpanggap ang lahat na walang problema sa mundo. At sa gitna ng ingranding pagtitipon, si Henry ay tila bida sa entablado. Nakatuksido, hawak ang baso ng red wine, habang nakangiting nakikipagkamay sa mga negosyanteng kasabayan niya sa industriya. Sa tabi niya ay si Elian, ang kanilang anak, nakasuot ng maliit na coat at bowtie. Tuwang-tuwa sa kanyang munting laruan habang umiikot sa paanan ng mga bisita. Sa kabilang dulo ng silid, may isang babae na halos hindi napapansin, si Maharlika. Nakasuot siya ng simpleng cream na blouse at mahabang palda na may kaunting detalye sa laylayan. Walang make-up, walang alahas, walang stylist. Ang buhok niya ay nakapusod lamang sa likod. At sa kanyang mga mata ay makikita ang pagod, ngunit mahinhing tapang. Umuupo siya sa isang mesa sa di kalayuan. Pinapakain si Elian ng mashed potato habang pabulong na kinakausap ang bata. Baka na anak, konti na lang. Oh ayan, good boy. Hindi niya alintana ang mata ng mga tao. Hindi niya iniisip ang mga kwentuhan. Basta't kasama niya si Elian, ayos lang. Ito na ang mas bihirang pagkakataon na makalabas sa mansyon. Pinilit niyang tingnan ito bilang isang pagpapala. Ngunit sa bawat ngiti ni Henry sa ibang tao, sa bawat tawa niya na hindi kasama si Maharlika, unti-unting bumibigat ang dibdib ng babae. Hindi ito ang dating Henry na dumampot ng fishball sa kalye. Hindi ito ang lalaking minsang umupo sa hotel lobby kung saan siya receptionist. Nakangiting tinanong kung anong oras ang break niya. Maya-maya, dumating si Madam Teresa, isa sa mga pinakamatagal at pinakamalaking investors ng kumpanya. Eleganteng ginang, may suot na pearl necklace at gown na kumikislap. Sa kanyang tabi ay dalawang babae na tila kagaya niyang sanay sa entablado ng mayayaman.
Henry! Bungad ng ginang habang inaayos ang mga hikaw. Where's your wife? I was so looking forward to meeting her. It's your proclamation night. Napalingon si Henry. Napatingin siya sa direksyon kung nasaan naroon si Maharlika. Tahimik na sinusubuan ng anak. Bahagyang nagtagal ang tingin niya pero agad ring iniwas. She's not here, sagot niya na may kasamang pilit ng ngiti. She is overseas on a business matter. Sa gilid ng silid napatingala si Maharlika. Napahinto siya sa pagtakbo ng kutsara sa bibig ng anak. Nakita niyang lumingon sa kanya ang isang babae, sabay bulong sa kasama. Honestly, I thought she was your wife. She handles the kids' tantrums so well. Look at that. Sabay turo kay Maharlika. Napatingin ulit si Henry. Tila wala nang maisagot, kaya't ngumiti na lamang at bahagyang umiling. Oh no! Aniya ng walang pag-aalinlangan. She's just a maid. Parang may biglang humila sa bituka ni Maharlika. Nanlamig ang kanyang kamay. Nanigas ang kanyang batok. Napayuko siya. At hindi na malayang nalaglag ang hawak na kutsara. Nanginginig niyang pinulot ito. Pinilit ngumiti sa anak. Pero ang luha ay unti-unting sumingit sa gilid ng kanyang mga mata. Ang sarili niyang asawa, ang ama ng kanyang anak, ipinagkaila siya. Ibinaba siya. Ginawang katulong sa harap ng mga taong hindi malang kilala kung sino siya sa kanyang buong pagkatao. Tahimik niyang kinuha ang kamay ni Elian. Tumayo sila. Hindi niya kailangan ng paliwanag. Ang sugat sa kanyang puso ay masyado nang malalim para paulitin pa. Sa kanyang likuran patuloy ang tawanan. Parang walang nangyari. Parang wala siyang halaga. At doon dumating si Angela. Sa kanyang pagpasok sa ballroom tila may malamig na simoy ng hangin na nagbago ng direksyon. Nakasuot siya ng shimmering silver gown, may slit sa gilid at may bitbit ng ngiting may kumpiyansa. Agad siyang sinalubong ni Doña Leticia, halatang sabik at tuwang-tuwa. Oh, Iha, you look divine! Bulong ng matanda sabay halik sa pisngi ni Angela. Agad siyang dinala kay Henry at gaya ng isang eksena, sinadya para saktan si Maharlika. Nakita niyang ngumiti si Henry kay Angela. Mababang yakap, magiliw na halakhak. Bagay na bagay kayo, sabi ng isang bisita. You both look like a power couple. Wala ni isang tumingin kay Maharlika. Wala ni isang nakaalala na naroon ang legal na asawa. Ang ina ng batang kasama nila. Parang isa lang siyang ulap sa silid. Lumulutang pero hindi kailanman pinapansin. Lumingon si Doña Leticia sa kanya. Lumapit ang bahagya at bumulong. See? You're nothing. Tahimik lamang si Maharlika. Hindi siya sumagot. Wala siyang sinabi. Pero sa kanyang mga mata, may unti-unting namumuong alab. Pagbalik niya sa upuan, mahigpit niyang niyakap si Elian. Tinitigan ng anak sa mga mata. Sabay halik sa noon nito. Ang batang ito ang rason kung bakit siya lumalaban. Ang batang ito ang tanging liwanag sa mundong unti-unting bumabalot sa kanya ng dilim. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Annalisa Sales from Israel at Elvisa Flores. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Ang gabing iyon ay naging yugto ng pagkamulat. Doon niya lalong naintindihan na hindi na siya mahal ni Henry. Doon niya lalong naramdaman na may plano ng pamilya nito na tuluyang alisin siya sa eksena. At doon sa ballroom na iyon, sa ilalim ng maliwanag na chandelier at mga mapagkunwaring ngiti, may isang babaeng sinira.
ngunit hindi kailanman nagpasira. Dahil sa pusod ng kanyang katahimikan, may tinig na dumarating. At ang tinig na iyon ay nagsasabing, hindi pa ito ang wakas mo. Simula pa lang ito ng pagbawi mo sa sarili mo. Nagpatuloy ang mga araw na tila walang kulay para kay Maharlika. Ang dating tahanan na minsang inakalang magiging kanlungan ng kanyang pangarap ay unti-unti naging kulungan ng kanyang pagkatao. Araw-araw ay tahimik lang siyang gumigising. Inaasikaso si Elian at inaasahang magiging invisible sa mata ng mga Arguelles. Si Henry na dati niyang mundo ay tila isang banyagang halos hindi niya makilala. At dumating na nga ang araw na nakasisira. Isang gabing tahimik. Habang inaayos ni Maharlika ang gamit na Elian sa nursery room, naamoy niya ang ibang klaseng pabango sa hallway. Matapang, floral, at hindi niya iyan gamit. Napakunot ang kanyang noo. Ilang sandali pa bumukas ang pintuan sa silid ni Henry. Dumating na ito. Halatang galing sa kung anong pagtitipon. O mas sabing sabihin, galing sa ibang babae. Ang kanyang tuxedo ay bahagyang lukot at sa kanyang kwelyo ay may mantsa ng kolorete. Pula, lipstick. At sa kanyang dibdib ay may bahagyang marka ng kamay. Malinaw, mapusok. Hindi kanya. Henry? Mahinang tinig ni Maharlika habang tinuturo ang lipstick sa damit. Saan ka galing? Hindi agad sumagot si Henry. Hinubad lamang ang coat, itinapon sa upuan at uminom ng tubig mula sa baso sa cabinet. Late meeting. Sagot niya na walang tingin sa kanya. Late meeting? Ulit ni Maharlika. Nanginginig na ang boses. Amoy pabango ka ng babae. At yan, tinuro niyang mantsa ng lipstick. Lipstick yan, diba? Imbes na sumagot, binuksan ni Henry ang cellphone at doon sa pagkalas ng galit at pangamba, tinangka ni Maharlika na tingnan ang screen at sa isang iglap nakita niya ang pangalan ni Angela. Mga mensahe na may halong biro, may halong lambing, mga litrato. Isa roon ay larawan ni Henry habang natutulog. Ang caption, "My man looks tired. Come back to bed." Parang binagsakan ng langit at lupa si Maharlika. Hindi ako tanga, Henry. Mahina ngunit matigas siyang sabi. Alam ko na. Matagal ko nang nararamdaman. Sa halip na magsisi, isang buntong hininga lang ay sinagot ng asawa at may iniabot na folder sa kanya. Mas mabuti sigurong matapos na natin to. Ayoko na magpaka-plastic pa. Mahinang sabi ni Henry. Binuksan ni Maharlika ang folder. Nakalagay roon ang petisyon para sa annulment. Legal, kompleto, permado. Gusto mo ng annulment? Tanong niya na ang tinig ay may halong panginginig. Pagkatapos ng lahat. Pagkatapos mong ipagtubuyan ako sa harap ng mga bisita. Ngayon ipapahiya mo pa ako ng tuluyan. At higit pa sa sakit ng papel na iyon ay ang kasamang kondisyon. Full custody kay Henry. Hindi na siya makapagsalita. Nanatili siyang nakatayo habang ang mundo niya ay gumuho sa paanan niya. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Ngunit hindi siya tumatangis. Hindi pa. Kinabukasan agad siyang kumilos. Nagpunta siya sa ilang pro bono legal office sa Maynila. Humingi siya ng tulong. May mga abogado na tumanggap sa kanya, nakinig sa kanyang kwento at nagpaliwanag. May laban ka naman, Maharlika, sabi ng isa. Pero kailangan mong ipakita na kaya mong buhayin ang anak mo. Kaya mong magtaguyod ng sarili mo. Sa ngayon, bata pa yang si Elian at naniniwala pa rin ang batas na dapat ay sa ina muna ang custody. Pero kapag naanal na ang kasal at wala kang maipakitang kakayahan na pananalapi, maaaring mapunta ang full custody sa ama. At kung matibay ang koneksyon ng pamilya ng asawa mo, maaaring hindi rin papabor sa iyo ang magiging takbo ng desisyon. Nanghina si Maharlika pero hindi siya sumuko. Nagpasya siyang bumalik sa pagtatrabaho. Tinawagan niya ang hotel na dati niyang pinagsilbihan. Wala na raw silang opening. Tinawagan niya ang isa pang branch. Wala rin daw. Tumungo siya sa mga bagong hotel. Nag-apply bilang receptionist. Lahat tinanggihan siya.
Sa ikalawang linggo, nagsimula na siyang maglakad mula Pasay hanggang Makati para makalibre sa pamasahe. Hindi niya alam na may humahawak sa likod ng lahat ng ito. Sa isang silid sa mansyon, tahimik na nanonood si Doña Leticia habang binubuklat ang folder ng mga aplikasyong sinabotahe. Hawak niya ang ilang printout ng emails na pinadala ng mga koneksyon niya sa mga HR department ng iba't ibang kumpanya. "We do not accept scandalous women," nakalagay sa email. "Low background, better skip her," sabi naman ng isa. At sa likod ng bawat rejection ni Maharlika ay may halakhak si Leticia. Mapagmataas, malupit, walang puso. Isang araw habang sinusubuan niya si Elian ng pananghalian sa maliit na apartment na pansamantalang inuupahan niya gamit ang perang inutang mula sa kaklase niya sa high school, may dumating na sulat. Legal, korte, order. Kailangan niyang ibalik si Elian sa Arguelles. Expedited na raw ang annulment at ibinibigay na ang full custody kay Henry. Tila naubusan siya ng hangin. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapag-isip. Hinanap niya ang cellphone. Tinawagan ng abogado. Humingi ng extension. Hindi pwede. Lumapit siya sa silid ni Elian. Doon nakita niya ang kanyang anak na abalang pinipinta gamit ang crayon. May guhit sa papel ng isang bahay. May araw, may mag-ina. Sa tabi ay may punong may puso. "Anak," tawag niya na halos walang boses. "May sasabihin si Mama." Hindi siya natuloy. Tumulo ang luha niya. Dumating ang araw ng pagkuha kay Elian. Dumating si Henry kasama ang 2 bodyguard at isang court social worker. Nagmamakaawa si Maharlika. Lumuhod, umiyak. Hinarangan ang pintuan. "Henry, wag please. Hindi ako perpekto, pero ako ang kanyang ina. Hindi mo pwedeng kunin ang anak ko." Pero malamig lamang ang sagot ni Henry. "Babawiin ko ang anak ko, Maharlika. Hindi mo siya kayang alagaan. Hindi sa'yo ang mundo na ginagalawan namin." Kinuha nila si Elian. Lumaban ito, umiyak. Tumatawag kay Maharlika. "Mama!" Halos mamatay si Maharlika sa sakit. Tila hinugot mula sa kaluluwa niya ang puso niya. Ang kanyang katawan ay natumba sa sahig, ni hindi na kayang bumangon, ni hindi siya nakahinga ng tama. Sa kanyang pantinig, umaalingaw-ngaw ang boses na Elian na papalayo. Maya-maya, may sumigaw pa sa labas. "Yan na bang ina? Hindi mo nga maprotektahan ang sarili mo, paano pang anak mo?" At tila tinuluyang pako sa dibdib niya. Ang mismong pamilya ni Henry ang nagpasaring. Walang awa, walang respeto, walang pagtingin. Sa katahimikan ng kanyang inuupahang silid na iwan si Maharlika. Nakaupo sa sahig. Walang laman ang mga mata. Wala na ang kanyang anak. Wala na ang kanyang dignidad. Wala na rin ang kanyang asawa. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan, may umusbong na apoy. Hindi siya magpapatalo. Hindi siya mananatiling tahimik. Isang pangakong isinumpa niya sa sarili habang nakatitig sa larawan nila ni Elian sa lumang frame. "Kukunin kita, anak. Hindi ngayon. Pero babalik ako. At kapag dumating ang araw na yon, hindi na nila ako pwedeng baliwalain." Maaga pa lamang igising na si Maharlika. Wala siyang sariling kama, kaya sa kahoy na papag lang siya nakahiga. Pinagsasaluhan ng malamig na hangin at ingay ng kalsada sa labas. Isang maliit na kwartong inuupahan sa ikalawang palapag ng lumang apartment building sa Maynila. Bawat galaw ng kanyang katawan ay may kasamang sakit. Dala ng pagod at gutom na hindi niya na kayang damdamin. Araw na naman. Isa na namang araw ng pagbangon para sa wala. Lumabas siya ng bahay. Dala ang envelope na puno ng kopya ng kanyang mga dokumento. Resume, birth certificate, barangay clearance, police clearance, recommendation letter mula sa dating manager niya sa hotel. Lahat ng ito ay pinaghirapan niyang buuin. Umaasa siya ngayong araw may tatanggap na sa kanya. Ngunit matapos ang mahigit 7 oras ng paglalakad, pagsakay sa jeep at pagpila, isa-isang tumanggi ang mga kumpanya. "Sorry ma'am, close na ang hiring."
Pasensya na po, hindi kayo pasado sa qualifications namin. May issue po kasi sa background ninyo, hindi ko masabi kung ano pero galing sa taas ang utos. Sa huli, naupo siya sa bangketa. Hawak ang envelope na bahagya ng napunit sa kakalabas at kakapasok sa mga opisina. Sa puso niya ay may bumubulong ng katotohanang hindi niya maamin sa sarili. Sinabotahe na siya. Hanggang ngayon, kontrolado pa rin siya ng pamilya Arguelles. Hanggang ngayon, kahit wala na siyang asawa, hawak pa rin niya sa leeg ng yaman nila. Pero hindi ang kawalan ng trabaho ang pinakamasakit. Ang hindi niya makayanan ay ang pagkakahiwalay sa anak. Mula nang tanggalan siya ng karapatang makita si Elian, tila unti-unting nawawala ang dahilan ng kanyang paghinga. Hindi siya pinapayagang dumalaw. Hindi siya makatawag. Hindi siya makapagpadala man lang ng mensahe. Kahit isang litrato man lang, wala. Para bang wala siyang naging koneksyon sa batang inuluwal niya sa mundo. Pero may isang lihim siyang panghahawakan. Si Yaya Luming, ang kasambahay sa mansyon. Isa sa iilang taong nagpakita sa kanya ng malasakit noong siya ay bagong panganak. Si Yaya Luming din ang palihim na nagsasabing saan at anong oras dinadala si Elian tuwing may check-up o nursery playgroup. Sa tulong ni Yaya Luming kahit papaano ay nasisilip niya ang anak mula sa malayo. Minsan ay sa parking lot ng clinic, minsan sa may playground sa loob ng subdivision. At sa bawat sulyap, mas lalo siyang nasasaktan. Isang araw habang nakatago siya sa likod ng punong akasya sa may gilid ng parke, nakita niya si Elian na hawak ang kamay ni Yaya Luming. Si Mama! Biglang bulong na Elian. Tila sinundan ng mata ang direksyong kinaroroonan niya. Lumingon si Yaya Luming at nang magtamang mga mata nila ni Maharlika, mabilis siyang umiling. Mama! Sigaw ni Elian. Tumakbo ito. Agad siyang lumapit at inabot ang anak. Niyakap ng mahigpit. Umiyak si Elian habang paulit-ulit na sinasabi, Mama, uwi! Sama Elian! Pinilit ni Yaya Luming na pigilan sila. Nanginginig at balisang-balisa. Ma'am, please. Last na to. Pag nahuli tayo, matatanggal na talaga ako. Maawa ka naman. Isang minuto lang. Isang minuto lang. Pagsusumamo ni Maharlika habang pinupunasan ng luha sa pisngi ni Elian. Pero hindi nila alam may nakakakita na sa kanila. Kinabukasan, pinatawag si Yaya Luming sa opisina ni Doña Leticia. Hindi na siya nakabalik. At si Maharlika, sinugod siya ng abogado ni Arguelles. Sinabihang nilabag ang restraining order. May posibilidad na ikulong siya kung hindi siya lalayo. At sa harap ng abogadong puno ng pananakot, walang nagawa si Maharlika kundi ang umiyak. Hindi ako kriminal, mahinang sabi niya. Ina lang ako. Hindi mo ba naiintindihan? Malamig na sagot ng abogado. Kung hindi mo kayang sumunod, wala kang karapatang maging ina. Dala ng takot at panghihina, lumabas si Maharlika ng compound na tila nilamon ng hangin. Naupo siya sa gilid ng kalsada, sa mismong gutter sa tapat ng gate. Wala siyang pakialam kung may dumadaan. Wala na siyang pakialam kung madumihan ang suot niya o kung tinitingnan siya ng mga tao. Umiiyak siya. Hindi na siya tumutol. Hindi na siya nagsalita. Doon niya naramdaman ang tunay na pagkawasak. Hanggang sa isang sasakyang kulay itim ang biglang huminto sa harapan niya. Isang SUV. Malinis, mamahalin. Are you okay? Napatingala si Maharlika. Iniisip pa niyang baka isa na namang kasabwat ng Arguelles. Mabilis siyang pinunasan ng mukha. Tinakpan ng mata. Pero ang boses ay pamilyar. Napangiti ang lalaki. I'm David from the charity event, remember? Napahinto si Maharlika. Tiningnan ang mukha ng lalaki. Ngayon lang niya muling nasilaya ng matamis nitong ngiti. Eleganteng bihis, ngunit ang tingin ay hindi mapanuri, kundi puno ng pag-aalala. Tumangulang siya, hindi na siya nakasagot. I heard about what happened, sabi ni David habang bumababa ng sasakyan at lumuhod sa kanyang harapan. Tahimik lang si Maharlika.
Walang maibulalas. Ang lahat ng damdamin ay parang naipon sa kanyang dibdib. Pero ayaw niyang humikbe sa harap ng lalaking ito. If you'd let me, I'm willing to help you. Natigilan si Maharlika. Napatitig siya kay David. Sa mga mata nito, nakita niyang sinseridad. Hindi awa, hindi pakialamero, kundi isang taong gustong tumulong dahil gusto nitong itama ang mali. Bakit? Mahinang tanong niya. Bakit mo ako tutulungan? Saglit na tumahimik si David bago sumagot. Dahil nakita ko kung paano ka itinuring sa charity event. At sa mundong kinalikhan ko, bihira ang babaeng kaya pa rin tumayo matapos yurakan ng maraming beses. Gusto kong makita kang bumangon muli. Para sa anak mo. Para sa sarili mo. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, may lumambot sa puso ni Maharlika. At sa gitna ng kalsadang iyon, sa harap ng taong hindi niya inakalang magiging saksi ng kanyang pagkawasak, ay unti-unting nagsimulang mabuo ang pag-asa. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming buwan ng kahihiyan, sakit at pangungulila, muling nakaramdam ng kaunting lakas si Maharlika. Mula nang dumating si David sa buhay niya, tila may unti-unting liwanag na pumapawi sa dilim ng kanyang mundo. Hindi man niya ito lubusang kilala, ang presensya nito ay parang payong sa gitna ng unos. Tahimik, maalalahanin, at higit sa lahat, totoo. Hindi na siya muling bumalik sa mga lumang hotel na dati niyang inaplayan. Sa halip, inilipat siya ni David sa isa sa mga kumpanya nito bilang admin associate. Hindi mataas ang posisyon, ngunit sapat ang sahod upang makapagsimula siyang muli. At higit sa lahat, makatutulong ito upang patunayan sa korte na may kakayahan siyang bumuhay ng anak. Sa mga mata ng iba, maliit ang kaniyang posisyon. Ngunit para kay Maharlika, ito ay hakbang patungo sa muling pagkabuhay. Linggo-linggo siyang may hearing. Kaso ng custody, kada lakad sa korte ay parang tinutusok ang kanyang puso. Sa bawat sulyap niya sa kabilang panig ng silid, nakikita niya si Henry at si Angela. Palaging maayos ang ayos, palaging may abogado, palaging may papeles. Siya, hawak lang manipis na folder. Sarili at abogado lang naroon sa kanyang panig. Ngunit kahit anong tulong ni David sa abot ng kaya, hindi pa rin siya nananalo. Hindi pa rin siya pinapanigan ng hukuman. Lagi siyang natatalo. Laging mas matimbang ang kayamanan, ang pangalan, ang impluwensya. Isang araw, lumabas sa online news ang larawan ni Henry at Angela. Headline: Business tycoon Henry Arguelles now engaged to socialite Angela Lorenzo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Maharlika. Gusto niyang tumawa. Gusto niyang sumigaw. Kakaanal lang ng kasal nila pero heto, at ipinagmamalaki na agad ang bagong engagement. Sa gabing yon, dinala niya sa opisina ni David ang mga bagong dokumentong hinihingi ng abogado. Pagpasok niya sa opisina, naroon si David sa likod ng isang malaking glass desk. Nakasalamin ito habang nagbabasa ng papel. Pagkakita sa kanya, agad nang umiti si David at itinabi ang hawak. Hey, malambing nitong bate. Nag-abala ka pa talaga. Sana pinaabot mo na lang. Gusto ko pong personal na ihatid. May mga tanong din kasi ako sa ibang dokumento. Sagot ni Maharlika. Ibinaba ang folder sa mesa. Tiningnan ni David ang folder, tapos siya. Maupo ka muna. I'll make coffee. Ilang minuto pa nasa maliit na lounge area na sila ng opisina. May hot coffee nga sa mga tasa at mainit na katahimikan sa pagitan nila. Tinitigan ni David ang babae sa harap niya. Hindi na ang Maharlikang umiiyak sa gutter, kundi isang babaeng nagpupumilit bumangon kahit wasak ang puso. Napansin ko tahimik ka nitong mga huling araw bungad ni David. Ngumiti si Maharlika. Napagod lang siguro. Hindi ko rin alam. Balita ko, lumabas ang engagement ni Henry at Angela. I'm sorry you had to see that. Tumango lamang si Maharlika. Pilit pa rin sinusupil ang emosyon.
Sanay na ako masaktan. Pero minsan naiisip ko, baka ako rin ang may kasalanan. David raised an eyebrow. Kasalanan mo? Oo. Ako kasing naniwala agad. Ako yung naniwalang sapat ang kabutihan para tanggapin ako ng mundo nila. Tahimik si David, tinitigan lang siya. Tila may sinasalamin sa kanyang mukha. Alam mo, Maharlika, Ania, hindi ka nagkamali sa pagmamahal. Nagkamali lang sila sa pagtrato sa'yo. Isang pilit na tawa pa ang lumabas kay Maharlika. Ano ba naman ang laban ko? Ako lang to. Mahirap. Inape. Pinagtabuyan. Ngayon ni anak ko wala na sa akin. Muling suminghot siya. Pinipigilan ang pagluha. Wala na akong tsansa. Hindi naman ako mananalo sa kanila eh. Hindi sa ganitong estado ko. Tahimik lang si David sa ilang segundo. Tila nag-iisip hanggang sa bigla itong nagsalita. You can fight. I'll be with you when you fight. Napalingon si Maharlika. Huh? What I mean is, let's get married. Nanlaki ang mata niya. Ano? You heard me. Patuloy pa ni David. Kalmado ngunit seryosong muka. Let's get married. That way you can elevate your status and you'll have a better chance of getting your kid back. Nanatiling nakatulala si Maharlika. Parang tumigil ang paligid. Ang tunog ng aircon, ang ilaw mula sa ceiling lamp, ang aroma ng kape sa tasa. Lahat tila nawala. David, bulong niya. Bakit mo ginagawa to? Dahil hindi ko kayang panoorin ka mag-isa sa laban na to. Dahil ayokong mapuntang bata sa kamay ng mga taong hindi marunong umunawa sa tunay na pagmamahal. Dahil gusto katang tulungan. Gusto kong ipaglaban ka. Hindi agad makasagot si Maharlika. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o iiyak. Isang bahagi ng puso niya ang nagsasabing, ito na ang pagkakataon. Ang isa namang bahagi, natatakot. Hindi kita kayang mahalin, David. Tapat niya ang sabi. Hindi pa ngayon. At hindi ko hinihingi yan. Sagot ni David. Pero naniniwala ako na minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi nagsisimula sa kilig. Minsan nagsisimula ito sa malasakit, sa paninindigan, sa pagtulong sa taong hindi ka kayang suklian. Ngunit gusto mong buuin. Tumayo si Maharlika. Kinuha ang bag. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Hindi niya alam kung handa na siya. Ngunit sa puso niya, isang binhing ideya ang nagsimulang tumubo. Hindi pa ito sagot. Ngunit marahil, ito na ang simula ng tunay na laban. Makulimlim ang langit sa umagang iyon, ngunit hindi iyon alintana ni Maharlika. Nakasuot siya ng simpleng cream-colored na bestida. Bitbit ang isang itim na clutch bag na naglalaman ng kopya ng kanilang kasal ni David. Tahimik lang siya sa loob ng sasakyan. Pinagmamasa ng mga dumara ang sasakyan sa labas ng bintana habang inihahatid siya ni David papunta sa korte. Walang ingrandeng kasalan ang naganap. Walang bulaklak, walang musika, walang mga bisita. Isang permahan lamang sa harap ng abogado at huwes ang naging seremonya ng kanilang kasal. Formal lamang at pawang legalidad ang layunin. Ngunit kahit ganoon, may bigat pa rin sa dibdib ni Maharlika ng sandaling yon. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa biglang liko ng kapalaran. Nang makarating sila sa korte, salulubong agad sila ng abogado ni Maharlika. Ma'am, this could change everything, sabi ng abogadong may seryosong muka. Now that you're married to a man of means and stable standing, you have a better chance of getting at least shared custody. The court recognizes household capacity. Tumango lamang si Maharlika. Hindi siya nag-ilusyong madali ang magiging laban. Ngunit sa puso niya, handa siyang sumubok hanggat may natitirang lakas.
Nang magsimula ang hearing, naroon agad sa kabilang panig ang legal team ng kampo ni Henry. Matatapang ang pagkakatindig nila. Bitbit ang kapal ng dokumentong nakatala sa mga kasong isinampa laban kay Maharlika. Your Honor, panimula ng abogado ni Henry. We find it highly suspicious that the petitioner has suddenly entered into marriage shortly after the previous annulment proceedings. It is evident that this was orchestrated purely to gain legal leverage in this custody battle. Mabilis namang tumayo ang abogado ni Maharlika. Your Honor, if I may, while the marriage may appear recent, we argue that the intent of a mother to build a stable home for her child is not a crime. And if we are speaking of questionable engagements, Mr. Arguelles himself is already engaged to another woman, and yet seeks full custody as if the mother is disposable. Mainit ang palitan. Parang chess game ang bawat argumento. Ngunit sa gitna ng formalidad at teknalidad ng usapan, isa lang ang tunay na rason ni Maharlika. Mahal niya ang anak niya. Gusto niyang makapiling ito. Gusto niyang itama ang lahat ng pagkakait at pananahimik. Habang nagaganap ang legal na laban sa loob ng silid, iba rin ang nangyayari sa mansyon ng mga Arguelles. Si Elian, na ngayon ay 3 taong gulang na, ay palaging nasa ilalim ng pagmamando ng mga kasambahay at ng matigas na boses ni Doña Leticia. Ano ba yan, Elian? Ang likot-likot mo! Sigaw ng matanda habang nahuhulog ang ilang laruan sa marmol na sahig. Tumigil saglit ang bata, napaatras at napaiyak. Malalakas ang singhot nito habang hinahanap ang kanyang ina. Wala man lang nagtangkang aluin siya. Yan ang bata? Siyang magiging tagapagmana? Hindi marunong umupo ng maayos. Bulong na isa sa mga pinsan ni Angela habang pinagmamasta ng batang humahagulhol. Hayaan niyo na, lalaki rin yan. At kung sakaling hindi, pwede namang bumuo ng bagong Arguelles. Sabi pa ni Angela. Pabirong-biro ngunit may laso ng salita. Kinagabihan habang tulog na si Elian, natanggap ni Maharlika ang balita na pinayagan na ng korte na mabisita niya ang anak ng isang araw. Isang araw lang. Ngunit para sa isang inang gaya niya, ang araw na iyon ay parang biyaya mula sa langit. Isang linggo sinalubong niya ang araw ng may kaba at saya. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, muli niyang mahahawakan si Elian. Sa playground ng isang pribadong park sa Taguig, nakasuot ng simpleng pink na blouse at pantalon si Maharlika. Habang hinihintay ang pagdating ng anak, nakaabang siya sa gate. Hawak ang maliit na backpack na may mga laruan, tsokolate at paboritong stuffed toy ni Elian, na tinatago pa niya mula nung sila'y magkasama pa. Pagdating ni Elian, dahan-dahan itong lumapit. Sandaling nagtama ang mga mata nila. At agad ay napalakad ang bata ng mabilis papunta sa kanya. Mama! Sigaw ng bata. Yumakap si Maharlika, buong higpit. Walang salitang kayang ilarawan ang pagbabalik ng koneksyon nila. Ang init ng palad ng kanyang anak, ang bigat ng braso nitong nakapulupot sa leeg niya, at ang bigat ng damdaming tagal niyang kinipkim. Lahat ito ay parang sabay-sabay bumuhos. Habang naglalaro sila sa damuhan, habang pinapainom niya ng tubig si Elian, habang binubuhat siya nito sa duyan, naramdaman niyang may mali. May lungkot sa bata, may takot. Mama, sama Elian sa'yo, ayaw doon. Bad sila doon, bad. Napakunot ang noon ni Maharlika. Tinitigan niya ang anak. Anak, bakit mo nasabi yan? Anong ibig mo sabihin? Ngunit hindi pa sanay si Elian magsalita ng maayos. Nagkakabulol-bulol at hindi kaya magpaliwanag ng tuloy-tuloy. Umiyak lang ito at paulit-ulit na sinasabi. Ayaw doon, sama Elian sa'yo. Nang bumalik na sila sa sasakyan at muling hinatid si Elian sa mansyon ng mga Arguelles, tahimik lang si Maharlika. Sa sasakyan ni David, nakatingin siya sa bintana. Pilit nilulunok ang hinala. Pagdating niya sa bahay ni David, doon na siya tuluyang nag-breakdown. Nakaupo siya sa sofa, umiiyak, hawak-hawak ang laruan ni Elian.
Hinahanapan nila ako ng butas, David. Hinahanapan nila ako yung kahinaan. Hindi ko na alam kung anong magagawa ko pa. Tahimik lang si David, nakaupo sa tapat niya. Ilang sandali pa tumayo ito at tumawag sa sekretarya niya. Trace all the funds for the charity. Utos ni David sa telepono. Napatingin si Maharlika. Hindi agad maintindihan ang ibig sabihin. Anong ibig mong sabihin, David? Naglakad ito palapit sa kanya at naupo ulit. Matagal na ako mahinala na may nangyayaring mali sa charity ng mga Arguelles. Remember the event where we met? Tumango si Maharlika, bahagyang kinabahan. May mga anomaly ako noong narinig, hindi ko lang pinansin. Pero kung tama ang gut feel ko, maaring may inaabuso silang pondo. At kung mapapatunayan natin to, maaari itong maging leverage sa kaso mo. Leverage? Maaari nating ipakita sa korte na ang pamilya ng kalaban ay hindi lang abusive, kundi gumagawa rin ng illegal. At kung mapatunayan natin yan, then you're not just a mother fighting for her son. You're a mother standing against corruption. At mas lalakas ang laban mo. Tahimik si Maharlika, pero sa kaibuturan ng puso niya, isang apoy na naman ang nagdiyab. Hindi pa tapos ang laban. At ngayon, mas may dahilan pa siyang lumaban. Mainit ang simoy ng hangin ng muling magharap ang magkabilang panig sa silid ng husgado. Sa bawat upuan ay naroon ang tensyon. At sa bawat papel na inalalatag sa harap ng hukom ay may tila baong galit, hinanakit at lihim na matagal nang ibinabaon sa katahimikan. Nasa kanan si Maharlika, nakasuot ng maroon na slacks at puting blusa. Nakatayo naman sa likuran niya ang kanyang abogado. Habang tahimik siyang nakatitig sa harapan, pinipilit huwag maramdaman ang panginginig ng kanyang tuhod. Sa kaliwa naman naroon sina Henry at Angela. Eleganteng-elegante ang ayos, ngunit kapansin-pansin ang pagdilim ng mukha ng lalaki. Kasama rin nila ang dalawang abogado na walang tigil sa pagsasalita. Ipinaliwanag na walang sapat na ebidensya upang tuluyang bawiin sa kanila ang kustodiya ng bata. Your Honor, ani ng abogado ni Henry. This entire case is nothing but a strategic move to destroy my client's name. The marriage of the petitioner to Mr. David Santillan is a calculated maneuver to strengthen her legal standing. We have grounds to believe that it is not genuine. Ngunit agad tumayo ang kampo ni Maharlika. Your Honor, my client is the biological mother of the child. She has raised him since birth. She may not come from money, but she is the most qualified person to provide love, care, and protection to that boy. As for the accusations regarding her recent marriage, I remind the court that Mr. Arguelles is also engaged to another woman, while his previous marriage was still legally binding. If there is anyone guilty of deceit, it is not my client. Mainit ang palitan ng mga salita. Sa labas ng korte, ang media ay nagsimula ng makaramdam ng usok mula sa likod ng makakapal na kortina ng mga Arguelles. Kumakalat ang mga bulong-bulungan. May lumabas ng balita tungkol sa sinasabing anomalya sa Charity Foundation. Unti-unti nang nilalapnos ng katotohanan ang matagal ng imahe ng perpektong pamilya. Sa kabilang dako naman, sa mismong mansyon ng Arguelles, kasabay ng pagyanig ng reputasyon ay ang pagkabulok ng pundasyon ng loob ng kanilang tahanan. Lalo lamang naging mapanakit si Henry. Hindi na siya madalas pinapansin si Elian at kapag nagsasalita ito, palagi niyang pinapatahimik ng malalakas na sigaw. Tumigil ka nga dyan. Singal niya isang gabi nang hindi kaagad kumain si Elian ng gulay. Napaatras ang bata, umiiyak, nagdadabog, humampas sa sahig. Ngunit sa halip na aluin, dinuro-duro lang siya ni Henry. Si Doña Leticia naman, imbes na aluin ang apo, sinisi pa ang kasambahay. Nakakahiya. Napaka-immature ng batang to. Mana sa nanay niya. Ngunit hindi nila alam may dumating lang na hindi inaasahang bisita. May dalawang babaeng nakasuot ng itim na blazer. May dalang mga dokumentado na ID. Galing sa Child Services.
Good afternoon, wika ng isa. We received an anonymous report. May we come in? Nagulat ang lahat sa loob ng bahay. Hindi agad nakaimik si Doña Leticia. Si Henry naman napahawak sa bewang. May problema ba? Tanong nito na pilit nang humingiti. Ngunit wala nang ibang paliwanag ang kinailangan nang marinig nila ang pag-iyak na Elian mula sa loob ng silid. Lumabas ang bata. May luha sa pisngi at may pulang marka sa braso. Agad lumapit ang isang social worker. Lumuhod sa harapan ni Elian. Hi baby, anong pangalan mo? Elian. Gusto mo bang sumama muna sa amin? Maglaro tayo sa isang happy place. Tumingin si Elian sa paligid. Sa lolo at lola niya na palaging galit. Sa tatay niyang madalas iwasan siya tsaka tumango. Ilang minuto lang ay kinuha na nga ng child services ang bata. Wala nang nagawa si na Henry kundi ang magalit. Ngunit formal ang lahat ng proseso. May dokumento, may perma, may witness. Nang dumating si Elian sa maliit na tirahan ni Maharlika, tahimik na nagluluto ng sopa si Maharlika. Hindi niya inaasahan ang bisita, kaya't nang marinig niya ang katok sa pinto at pagbukas nito, hindi siya agad nakapagsalita. Si Elian, nakatayo sa pinto, yakap ng isang social worker, naka-backpack, may luha pa sa pisngi. Mama! Nabitawan ni Maharlika ang kutsara. Tumakbo siya at niyakap ang anak. Umiiyak silang dalawa, wala nang salita, wala nang paliwanag. Miss Maharlika, sabi ng social worker, may laban ka. Ipaglaban mo ang anak mo. Hindi alam ni Maharlika kung paano makakapagpapasalamat. Nandun na si David nakatayo sa gilid. Kita naman sa mukha nitong tuwa at ginhawa. Kinabukasan, bumalik sila sa korte. Ngayon, mas matatag, mas buo ang ebidensya. At higit sa lahat, mas malinaw ang dahilan kung bakit mas karapat-dapat si Maharlika. Sa loob ng courtroom ipinakita ang video, kuha ng isang yaya na naaapi rin sa mansyon. Sa video, makikitang sumisigaw si Henry sa anak. At si Doña Leticia ay walang pakialam. Isa pang clip ay pinakita ang paninira ni Angela kay Maharlika sa isang party. Isang abogadong may dalang external drive ang tumayo. Your Honor, we also have a video showing Mr. Arguelles and Miss Angela Lorenzo in a compromising situation. This occurred while he was still legally married to Miss Maharlika. Pagkatapos ng video, natahimik ang buong korte. Dumagundong ang hatol pagkatapos ng ilang linggo. Ipinagkaloob ng korte ang full custody kay Maharlika. At hindi lamang iyon, bilang kabayaran sa emotional damage, character defamation, at mental anguish, iniutos ng korte na ipasa sa pangalan ni Maharlika ang ilang ari-arian ni Henry, kabilang na ang dating condo unit, isang sasakyan at ilang share sa kumpanya. Hindi naman makapaniwala ang lahat. Sirang-sira ang mga Arguelles, pati na ang engagement ni Henry at Angela. Naputol nang lumabas ang mga footages. Lahat ng negosyo nila ay inalisan ng mga investors. Binalikan sila ng karma sa paraang hindi nila inakalang darating. Isang araw, habang nagpapahinga sa garden ng mag-ina, may kumatok sa gate. Si Henry. Nakaluhod ito sa labas. Basang-basa ng ulan. Bit-bit ang isang sobre. Please, Maharlika. I am sorry. Please, patawarin mo ako. Lumabas si Maharlika at yakap si Elian. Tinitigan niya ang dating lalaking minahal niya. Ngunit wala na siyang nararamdaman. Too late. Mahinahong tugon ni Maharlika. Hindi mo ako minahal noon. At hindi mo prinotektahan ang anak natin. Ngayon, huwag mo nang kunin sa amin ang kapayapaang pinaghirapan namin. Tahimik si Henry. Umiiyak. Ngunit hindi na ito mahalaga. Ang dating babaeng inape, pinahiya, at inaboy sa mga sulok ng lipunan, ngayon ay nakatayo na sa tuktok. At hindi ito dahil sa yaman, kundi dahil sa tibay ng kanyang puso. Magaan ang simoy ng hangin sa bagong bahay ni Maharlika. Isang bahay na puno ng liwanag, ng malalawak na bintana,
at maluluwag na espasyo na tila ba humihinga rin kasama niya. Walang bakas ng marangyang chandelier o mamahaling marmol, ngunit ang bawat sulok ay may init ng tahanan. Sa sala, may mga laruan ni Elian sa gilid. May kortinang kulay puti at asul na pilit isinasayaw ng hangin mula sa bukas na bintana. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Maharlika, nakaupo sa sofa habang binabasa ang isang dokumento. Isa na siyang ganap na legal na tagapangalaga ni Elian. Buo na ang desisyon ng korte. Lahat ng pagod, luha at pangungutya ay nagbunga ng tagumpay. At higit pa roon, ang mga ari-arian na ipinagkaloob ng korte bilang kabayaran ay hindi lamang nagbalik ng dignidad sa kanya, kundi nagbigay rin ng lakas upang tuluyang makatindig. Sa tabi ng coffee table, may isang maliit na kahon na may mga lumang larawan. Nandoon ang litrato ng batang Maharlika na may hawak na diploma habang yakap ang kanyang ina. Nandoon din ang ilang larawan nila ni Henry noong sila'y nagsisimula pa lang. May ngiti siyang napakasaya at mata na punong-puno ng pag-asa. Isinara niya ang kahon, hindi upang itapon ang nakaraan, kundi upang ilagay ito sa tamang lugar ng alaala. "Mama!" tawag ni Elian mula sa kusina. Tumayo agad si Maharlika at tumakbo papunta sa anak. Nandoon si Elian, may hawak na plastik na kutsara. Tinuturo ang pancake na niluto nila kanina. "Luto na!" sabay tawa ng bata. Ngumiti si Maharlika at lumuhod sa harap ng anak. "Sige, tikman nga natin kung masarap." Masarap nga, hindi dahil sa timpla kundi dahil ito ay niluto ng mag-ina. Sabay may halakhak at may pagmamahalan. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti nang namuhay si Maharlika sa tahimik ngunit masaganang pamumuhay. Hindi na siyang Maharlikang palaging tahimik sa sulok. Hindi na siyang babaeng tinawag lamang na yaya sa harap ng mga bisita. Siya na ngayon ang babaeng bumangon mula sa pagkadurog. Pinulot ang bawat peraso ng kanyang sarili at muling binuo ang isang mundong siya ang may disenyo. Sa tulong ni David, nakapagsimula siya ng maliit na negosyo. Isang foundation para sa single mothers na gaya niya at mga babaeng nakararanas ng domestic abuse. Tinawag niya itong kalinga ni ina. Dito niya iginugol ang oras, lakas at puso. Araw-araw siyang lumilibot sa mga lugar. Kinakausap ang mga ina, nagbibigay ng mga seminar at nagsasagawa ng libreng legal consultations kasama ang mga volunteer lawyers na handang tumulong. Isang araw, habang nasa isang forum para sa kababaihan, tinawag siya ng host upang magbigay ng talumpati. Nakatayo siya sa entablado. Suot ang puting barong, inspired na blouse. Nakapusod ang buhok at may dangal sa bawat hakbang. "Isang magandang hapon po sa inyong lahat," panimula niya. Mahina ngunit klaro ang tinig. "Ako po si Maharlika at ako ay isang ina. Ako ay isang babae. Ako ay isang biktima noon. Pero ngayon, ako ay tagapagtanggol na ng mga katulad ko." Nagpalakpakan ng lahat. May mga umiyak, may mga tumayo. At sa oras na yon, naramdaman niya na sa wakas, may kabuluhan ng lahat ng sakit na tiniis niya noon. Habang pinagmamasdan siya ni David mula sa likuran ng entablado, napangiti ito. Hindi na siya kailanman nagpilit. Hindi niya pinilit si Maharlika na mahalin siya. Hindi niya inasahan na siya ay papansinin. Sa simula, tulong lamang ang layunin niya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unti siyang nahuhumaling sa katatagan ni Maharlika, sa pagiging totoo nito, at sa pagmamahal nitong walang hinihinging kapalit para kay Elian. Isang gabi habang nakaupo sila sa terrace, magkatabi may bitbit na kape si David, tahimik silang nagmamasid sa mga bituin sa itaas, habang natutulag si Elian sa loob. "Ang ganda naman ng gabi," wika ni Maharlika. "Oo, at mas maganda dahil narito ka," sagot naman ni David. Napatingin si Maharlika sa kanya. Hindi siya agad nagsalita, ngunit sa mata niya may lambing na hindi niya kayang itago. "David,
Hindi ko alam kung handa pa ako magmahal ulit. Ngumiti naman si David. Hindi kita pinipilit. At hindi ko hinihinging mahalin mo rin ako. Ang gusto ko lang ay nasa tabi mo lang ako. Kung kailan mo ako kailangan. At kung darating ang panahon na handa ka na, narito lang ako. Tumango si Maharlika at marahang isinandal ang ulo sa balikat nito. Tahimik lamang sila. Wala nang kailangang sabihin. Sapagkat sa katahimikan, naroon ang kasagutan. Samantala ang pamilya Arguelles naman ay tuluyang nawala ng kapangyarihan. Nabawi ng gobyerno ang ilang ari-arian nila matapos mapatunayang ginamit nila ang charity bilang front sa money laundering. Si Doña Leticia at Don Alfredo ay lumipad patungong Europe. Nagtatago sa mata ng publiko. Si Henry matapos ang hatol ng korte at ang pagbabasura sa engagement tala ni Angela ay napilitang magbenta ng share sa kumpanya upang mabayaran ang mga utang at danyos. Napabalita sa mga pahayagan ang pagbagsak ng dating makapangyarihang pamilya. Sa halip na maawa, ang reaksyon ng publiko ay pagkampay ng katarungan. Isa itong babala sa lahat na ang kapangyarihan ay hindi absolute at ang pag-aapi ay may hangganan. Sa isang panayam sa telebisyon, tinanong si Maharlika kung ano ang kanyang mensahe sa mga kababaihang nawala ng boses. Ang mahalaga, sagot niya, ay maniwala ka pa rin sa sarili mo. Kahit pa lahat ay tinalikuran ka. Kahit pa tinaboy ka ng mundo. Kung alam mong tama ka, ang ginagawa mo. Kung alam mong nilalabanan mo ang para sa anak mo, para sa sarili mo, para sa dangal mo, magpakatatag ka. Dahil isang araw, ang katotohanan ng lalaban para sa'yo. Muling nagpalakpakan ang mga tao at sa araw ding iyon, opisyal nang inanunsyong pagbubukas ng second batch ng Kalinga ni Ina sa Visayas. Sa kanyang silid, tinabi ni Maharlika ang mga dating dokumento ng kasong pinanalo niya. Itinago niya ito hindi lang para laging balik-balikan ng pait, kundi upang ipaalala sa sarili na ang tagumpay ay hindi laging madali. Ito ay pinaghihirapan, pinagbabayaran, at pinaglalaban. Si Elian ngayon ay nag-aaral na sa preschool. Masigla, matalino, at palaging excited tuwing sinasama ng ina sa mga outreach events. At tuwing gabi bago siya matulog, niyayakap niya ang ina at sinasabing, Mama, ikaw ang superhero ko. At iyon lang kailangan ni Maharlika para sabihin sa sariling siya ay panalo na. Sa ilalim ng lilim ng mga puting kortinang sumasayaw sa hangin, tahimik na nakaupo si Maharlika habang pinagmamasan si Elian na masayang naglalaro ng laruang tren sa damuhan kasama si David. Mainit ang araw ngunit hindi ito nakakapaso. Sa halip, tila nakabalot sa kanilang isang uri ng katahimikan na hindi nakakabingi, kundi nagpapaginhawa. Papa David, tingnan mo, umiikot siya! Sigaw ni Elian habang pinapagalaw ang tren sa mga rilas na gawa sa kahoy. Ang galing mo naman, anak! Sagot pa ni David sabay ngiti at abot ng high five kay Elian. Napangiti rin si Maharlika sa tawag na iyon. Anak, walang alinlangan, walang pilit. Kusang lumabas sa bibig ni David at kusang tinanggap ni Elian na parang iyon ang pangkaraniwan at pinakatama sa mundo. Hindi niya napigilan ang sariling mapaluha ng kaunti. Hindi ito luha ng lungkot. Isa itong uri ng luha na sumisibol sa puso kapag napagtanto mong may mga sugat pala sa'yo na akala mong hindi nagagaling. Ngunit ngayon dahan-dahang natutuyo. Sa mga sumunod na buwan matapos ang desisyong ibalik sa kanya ang kustodiya ni Elian, unti-unting nabuo ang isang bagong realidad sa kanilang tatlo. Si David ay hindi lamang naging taga-suporta, kundi naging katuwang sa bawat hakbang. Nariyan siya sa tuwing may check-up si Elian. Siya ang unang bumibili ng gatas at diapers kung kinakailangan. At higit sa lahat siya ang tagapagpatawa ng bata tuwing nalulungkot ito. Isang gabi habang naliligo si Elian, sabay silang naguhugas ng pinggan ni David.
Tahimik ang paligid, maliban sa marahang agos ng tubig at ang tunog ng pinggan sa lababo. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa lahat ng ito. Bulong ni Maharlika. Wala kang kailangang bayaran, sagot ni David habang pinupunasan ang baso. Ang lahat ng ito, kusa, dahil gusto ko. Dahil mahalaga kayo sa akin. Napatingin si Maharlika. Walang yabang sa kanyang tinig. Walang paniningil. Wala ring presyon. Pero may isang uri ng init doon na tagos sa kaibuturan ng damdamin. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ilang araw ang lumipas. Isang hapon habang nasa likod sila ng bahay, pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Biglang tumayo si David. May bitbit siyang maliit na kahon. Hindi ito mamahalin. Wala ring nakasulat na brand. Isa lang itong simpleng kahon na balot ng asul na ribbon. Pwede ba kitang kausapin? Tanong niya na medyo seryoso ang tono. Tumango si Maharlika. Sabay tayo. Iniwan mo na si Elian na abala naman sa pagdodrawing sa notebook. Alam ko, nagsimula ang lahat sa papel. Isang kasal-kasalan para magkaroon ka ng laban. At hindi ako nagsisisi roon. Sa totoo lang, iyon ang isa sa pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Tumango naman si Maharlika. Tinitigan niya si David. Iniintindi ang bawat salita. Pero ngayon gusto ko sanang tanungin ka. Gusto kong gawing totoo ang lahat. Hindi dahil kailangan, hindi dahil may kaso, kundi dahil mahal kita. Dahan-dahang binuksan ni David ang kahon. Naroon ang isang simpleng singsing. Walang brilyante, wala ring engravement. Pero ang sinag ng araw sa huling sandali nito ay tila nagpapakintab sa simpleng metal. Maharlika, will you marry me? This time for real? Walang agad na sagot si Maharlika. Ang puso niya ay parang biglang lumipad sa iisang iglap. Maraming alaala ang bumalik. Ang hotel na pinagtatrabahuhan niya noon, ang unang pagkikita nila ni Henry, ang mga gabing naglalakad siya pa uwi habang umiiyak, ang mga sandaling pilit niyang ikinukuble ang sakit sa ngiti para sa anak niya. At ngayon, narito siya, isang babae na piniling bumangon kahit wasak, at isang lalaking hindi kailanman ginawang kahinaan ang kanyang mga pagkukulang. Tumulong luha sa pisngi niya, at sa wakas, ngumiti siya. Oo, David. Oo. Nagpalakpakan ng mga ibon sa itaas na tila nakikisabay sa tagpo. Si Elian na hindi nila namamalayang lumapit ay tumili. Hey, Mama and Papa will get married! Nagyakapan silang tatlo. Sa sandaling yon, wala nang mas mahalaga pa kundi ang katotohanang sila na ngayon ay isang tunay na pamilya. Isang linggo ang lumipas, ginanap ang isang simple ngunit napakagandang kasalan sa isang maliit na chapel sa Batangas, kung saan ang tanawin ay dagat at bundok. Ang mga bulaklak ay lokal, ang mga bisita ay piling-pili lamang. Walang media, walang mamahaling entourage. Ngunit ang bawat ngiti, ang bawat halakhak ay tunay. Si Maharlika ay nakasuot ng puting bestida na may mga bordang bulaklak sa laylayan. Si David ay nakabarong. Si Elian naman ay ring bearer at naglakad sa aisle bitbitang singsing. Sa altar habang sinasambit ang panibagong panata ng pagmamahalan, nakita ni Maharlika ang kanyang sarili sa salamin ng mata ni David. Hindi na siya ang babaeng tinapakan, itinago at pinahiya. Siya na ngayon ang babaeng pinili, ipinaglaban at ipinagmamalaki. Matapos ang kasal, isang maliit na handaan ang ginanap sa beach side. Doon ay unang beses tumugtog ng gitara si David sa harap ng lahat. Sabay awit ng isang kantang siya mismo ang sumulat para kay Maharlika. You're the light I never knew I needed, the strength I thought I lost, and in your eyes, I found my home. Naiyak si Maharlika habang pinagmamasdan ng asawa. Niyakap niya si Elian na nakaupo sa kanyang kandungan. Sa pagkakataong ito, buo na ang kanyang mundo. Mula sa pagiging yaya na itinuring na wala, ngayon ay isang ginang na tinitingala, at ang gante na kanyang isinukle sa lahat ng pangahamak sa kanya
ay hindi paghihigante na may galit, kundi pagbangon na may dangal. Maagang sumikat ang araw sa asyenda ni na David. Ang hangin ay malamig, sariwa at punong-puno ng samyo ng bulaklak at bagong aning damo. Mula sa malaking bintana ng silid ni na Maharlika at David, tanawang malawak na taniman ng rosas at sunflower na pinahiran ng ginintoang liwanag ng umaga. Sa kama, mahimbing na natutulog si Elian. Iyakap ang isang maliit na stuffed toy. Sa tabi niya, nakaunan si Maharlika sa braso ni David. Habang tahimik na hinahaplos nito ang tiyan na bahagya ng nakaumbok. Isang munting himala ang lumalago sa kanyang sinapupunan. Isang bagong pag-asa. Isang panibagong kabanata. Good morning. Bulong ni David habang hinahalikan ng noon ni Maharlika. Ngumiti naman si Maharlika. Good morning, love. Ready ka na ba sabihin sa kanya? Tanong ni David sabay tingin kay Elian. Tumango si Maharlika. Sabay amot ng kamay ng kanyang asawa. This is a joyous news. Bago pa man sila bumangon sa kama, biglang gumalaw si Elian. Dumilat ang kanyang mga mata sabay ngiting-ngiting yumakap sa ina. Mama! Sabay halik sa pisngi ni Maharlika. Good morning anak, may sasabihin kami ni Papa sa'yo. Malambing na sabi ni Maharlika. Napakunot noo si Elian habang nakatingin sa kanilang dalawa. Ano po yun? May surprise kami. Ni David sabay tayo at binuhat ang bata. Makikinig ka na muna kay mama mo, ha? Tahimik si Elian na nakatingin sa ina. Kasi Elian, panimula ni Maharlika. Magiging kuya ka na. May baby na sa loob ng tiyan ni mama. Saglit na nagpakahulugan si Elian sa narinig. Tila iniisip ko ano ang ibig sabihin nito. Nang maunawaan, biglang lumiwanag ang kanyang mukha. Talaga po, may baby sa tummy mo? Tumango si Maharlika. Oo anak, magkakaroon ka na ng baby brother. O baka baby sister. Tapos ako ang kuya. Sigaw ni Elian sabay tili at halakhak. Yay! Ako na ang kuya! Ako na! Niyakap niya si Maharlika sabay ngiti kay David. Yay! May baby na kami! Ang saya ng bata ay naging parang musika sa buong bahay. Sa pagtakbo ni Elian sa hallway habang sumisigaw ng magkakababy na kami, nag-echo ito sa buong bahay na punong-puno na ngayon ng sigla at pagmamahalan. Sa kusina nakaupo naman si Nanay Celia, may hawak na tasa ng mainit na salabat. Nakangiti habang pinagmamasa ng apo niya na tuwang-tuwa sa anunsyo. Aba parang kailan lang. Bulong ni Celia habang nilapitan siya ni Maharlika at David. Dati umiiyak ka lang sa tabi ng telepono, ngayon tingnan mo naman, may pamilya ka na. May sariling buhay at higit sa lahat, masaya ka. Inakap ni Maharlika ang ina. Mahigpit, mainit, puno ng pasasalamat. Nay, hindi ko po ito mararating kung hindi dahil sa inyo. Anak, hindi ko kailanman pinagdudahan na darating ang araw na ito. Pinaglihi ka sa tapang, pinalaki ka sa pagmamahal, kaya kahit gaano pa kahirap ang daan, alam kong kakayanin mo. Napatulong luha ni Maharlika. Hindi ito luha ng hinagpis, kundi ng kabuuan. Sa wakas, kompleto na siya. Kompleto ang pamilya. Kompleto ang puso. Naging masiglang sumunod na mga araw. Nag-umpisa silang maghanda para sa pagdating ng bagong sanggol. Si Elian ay halos araw-araw gumagawa ng mga drawing para sa kanyang baby sibling. Sa bawat sulok ng bahay ay may mga palatandaan ng pag-asa. May mga bagong kortina, bagong pintura, mga laruan, at bagong nursery na may mga disenyo ng ulap at bituin. Si David naman ay tila mas naging masipag pa. Kabi-kabila ang pagpagawa ng mas ligtas na mga pasilyo, paglalagay ng safety rail sa hagdan, at pagbili ng bagong sasakyan para sa kaligtasan ng kaniyang mag-ina. Minsan sa gabi, habang naglalakad si Maharlika sa hardin kasama si David, tinitingnan niya ang mga bituin at sinasabi sa sarili kung gaanong kalaki ang ipinagbago ng kanyang mundo. Akala ko noon, hanggang doon na lang ang buhay ko. Pero ikaw ang naging liwanag ko, David. Ngumiti si David at hinawakan ang kanyang kamay.
Hindi kita binago, Maharlika. Pinaalala ko lang sa'yo kung sino ka talaga. Dumating ang araw ng baby shower. Hindi ito ang grande, ngunit punong-puno ng tunay na pagmamahal. Naroon ang mga kaibigan ni Maharlika mula sa kalinga ni Ina, ang ilang bagong kakilala na naging bahagi ng kanyang misyon, at syempre ang ilang kababaihang natutulungan niya na ngayon may maayos ang trabaho at kinabukasan. Nagbigay si Elian ng maikling speech. Ako po si Kuya Elian, love ko po si Mama at si Papa, at love ko po si Baby, kahit hindi ko pa po siya nakikita. Nagpalakpakan ng lahat, may ilang umiyak, at sa sandaling yon muling bumalot ang pakiramdam na sila ay pinagpala. Dumaan pa ang mga buwan at sa paglipas ng panahon, dumating ang inaabangang araw. Isinilang ni Maharlika ang kambal, isang batang lalaki at isang batang babae. Si Elian ay hindi magkanda-ugaga sa tuwa. Yay, baby brother and baby sister! I'm their kuya! Sigaw niya habang hinahalikan ng noon ng kambal. Pinangalanan nila ang mga sanggol na sina Emma at Ethan, tanda ng bagong yugto ng kanilang buhay. Si Emma ay tahimik at mapagmasid, habang si Ethan ay malikot at mahilig umiyak. Ngunit sa kabila ng pagod at puyat, hindi nawawala ang ngiti sa labi ni Maharlika. Isang hapon habang nakaupo siya sa duyan kasama si Emma sa kanyang bisig, natanaw niya si David na karga naman si Ethan habang tinuturuan si Elian maglaro ng kite. Iyon ang larawan ng kanyang mundo. Isang larawang punong-puno ng liwanag, kahit noong akala niya ay wala na siyang karapatang makakita nito. Ito na ba ang wakas? Hindi pa. Sa halip ito lang ang simula ng mas magandang buhay. Buhay na mula sa pagkabagsak ay lumipad. Buhay na mula sa panliliit ay lumaban. Buhay na mula sa paglilimos ng pagmamahal, ngayon ay nagsisilbing bukal ng pag-asa para sa iba. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!